When Bernard totally discerned in his heart na hindi niya kayang mawala sa buhay si Amanda, he strengthened his decision. Magpapakasal siya kay Trisha, her fleeing relationship na nabuntis niya. Si Amanda ang narap-rapat niyang bigyan ng pangalang Mondragon, but to his shock, tinanggihan ng dalaga ang alok niyang kasal. She insisted na pakasalan niya ang babaeng hindi niya mahal. Bigyan daw niya ng pangalan ng magiging anak niya kay Trisha. Batid niya ang valid reason nito. Isa itong nilalang na walang kinikilalang pamilya, kaya't ayaw nitong mapagayang magiging anak niya rito. He loves her so much, kung kaya't kahit sukal sa kanyang loob, ay susundin niya ito. Pakakasalan niya si Trisha. Nang ihinto ni Bernard ang kotse nito sa tapat ng mansyon, nag-umpisang mabalisa si Amanda. Hindi siya mapalagay sa kinauupuan. Ang akala niya sa sarili bahagya siyang makakalma. Napakiusapan niya si Bernard na huwag na lang silang pumunta sa opisina. Lalo raw magaling, sa mansyon na lang daw siya nito dadalhin at formal na ipakikilala sa mga magulang nito. Wala na siyang lusot. And daw sobrang tensyon ang lumulukob sa kanyang dibdib. Relax honey, everything's gonna be fine. Masuyong sabi ni Bernard. Are you sure this is the right time na ipakilala mo ako sa iyong mga magulang? Puno ng anxiety si Amanda sa dibdib. Paano kung hindi siya magustuhan ng pamilya ng nobyo niya? Lalo na't itinuturing niyang sagwil ang kamaliang ginawa niya kay Isabella. Ang haba ng oras na itinigil nila sa pad ni Bernard. Sa mga oras na yun ay wala siyang inisip kundi ang ginawa niyang kasalanan kay Isabella. May namumuong takot sa kanyang puso. Paano kung magbago ang pagtingin sa kanya ni Bernard kapag nalaman ito ang bagay na iyon? Aminado siya sa sariling malalim na ang inukit nito sa kanyang puso. Hindi niya kakayanin na mawala pa ito sa kanya. She can't afford the second ache in her heart. Nadagdagan pa ang kaba at tensyon niya sa dibdib nang makapasok sila sa gate. Pang-abot ang pagtibok ng puso niya nang makayakap siya sa porch ng mansion. Isang buzzer lang ang binata ay agad na bumukas ang pinto. Isang babaeng naka-uniforming pangkatulong ang nabungaran ng kanilang paningin. Sa tansya niya halos kasing edad lamang niya ito. Nasa mid-20s. Halata sa mukha ang gulat nito. Ang pagngiti ni Bernard ang tila nagpabalik dito sa kamalayan. Ikaw nga ba yan, Sir Bernard? Gulat na bulalas ng katulong. Masyado naman akong matagal na nawala upang hindi mo makilala. Nangingiting wika ni Bernard. Kasi po, who's there, Aurelia? Anang boses na nanggaling sa salas. Napalingon ng katulong sa dakang salas. Akmang ibubuka nito ang bibig ngunit agad na natakpan ng kamay ni Bernard ang bahaging iyon ng katulong. Nagtatakang napamata sa binata ang katulong. Let me surprise her, Aurelia. Anang binata. O sige po, pagtalima nitong kinibit pa ang balikat. Let's go inside, han. Baling ni Bernard sa kanya. She composed herself. Pinisil ng nobyo ang kanyang palad. Bahagyang nagpalis siya ng tensyon na nanalakay sa kanyang dibdib. Malayo ang pagitan ng main door sa salas, kaya't nagawa pa niyang igala ang paningin sa marangyang kabahayan na tumambad sa kanyang paningin. Saan man siya tumingin, nagbibigay sa kanya ng impresyon na ang nakatira sa bahay na iyon ay nanggaling sa royal family. Isang malaking chandelier ang nasa bandang taas na siyang umiilaw sa salas. Ang puting-puti na concrete wall ay accentuated ng mga eleganteng kortina at traverse na ang kulay ay malamlam na asul. Ang grand stairway ay nalalatagan ng alpombra hanggang sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa panaan ng hagdanan ay may mga antique jars, mga burak at medieval painting din na concrete wall na kanugnog ng stairway. Good evening, Mama. Ang pagbatang iyon ni Bernard sa matandang babae na nasa mid-50s ang edad. Ang nagpabalik sa kanyang pansin sa mismong salas, buong kaeleganteng nakaupo raw ng matandang babae. Nakita na niya ito sa reception ng kasal ni Kenneth at Audrey at kilala niya ito, si Mrs. Isabel Mondragon, ang asawa ng isa sa mga haligi ng MGC. Lumingon ang matandang babae. Lumiwanag ang mukha ng ginang. Bernard, bulalas nitong napatayo. Marahil nasabik ang nobyo niya kaya't iniwan siya nito at sinubod ng yakap ang ina. Nakaramdam siya ng pagmamalaki sa nobyo. Nababakas niya kay Bernard ang pagmamahal nito sa ina. O anak ko, mahigpit na nakayakap ang ginang sa binata. Nakasideview mula sa kanya ang ginang kaya't napansin niya ang pagkislap ng luha sa mga mata ng mama ni Bernard. No doubt, mahal na mahal ng ginang ang anak nito. Suddenly binanot ang pananaghili ang kanyang puso. Nagkaroon ng lambong ng lungkot ang kanyang mga mata. Unlike me na walang nakagis ng ina, totoong ina na tulad ni Mrs. Mondragon. Oh, how she yearns to have her own mother. Ang binata ang kumalas sa pagkakayakap ng ina. Mama, hindi naman ako gano'n nakatagal na wala upang iyakan mo. Natatawang wika nito. Yes, hindi ka matagal na nawala rito. Ngunit alam mo namang nasanay akong malimit kang nasa mansyon.
Total lang napag-usapan natin sa Villa. Alam kong may bumabagabag sa iyong problema kaya't alalang-alala ko sa iyo. Na talagang hinintay ko ang pagbabalik mo upang muli nating pag-usipan ng problema mo. May problema si Bernard. Gulat na bulalas niya sa isip. Walang anumang problema ang sinasabi sa kanya si Bernard. At ikinagulat niya ang sinabi ng ginang. Hindi nga kaya may tinatakasang problema ang binata. Kaya matagal itong namalagi sa asyenda. Kinabahan siya sa advance na isip niya. Nakakahiyang sabihin sa binata. Ngunit nag-uumal sa negatibong sa pantahan niya. Isa siyang diversion ni Bernard habang nasa asyenda ito. Iwinaksin niya yun sa isip. Pinangibabaw niya ang pag-ibig ng binata sa kanya. She must trust him. After all, trust is a good foundation of a relationship. Mama, ano ba naman kayo? Kung ano-ano ang iniisip niyo. I have no problem. Bumalik na ako dito for 2 reasons. Muling nautiwan niya ang pansin sa mga ito. Una, bumalik ako dito dahil sa trabaho ko. Second, upang ipakilala sa iyo. Muli dinunggol ng kaba ang kanyang dibdib. This was it. Umaling ang paningin ni Bernard sa dakon niya. May 5 hakbang layo niya sa mga ito kaya marahil hindi siya napansin ng ginang. Napalingon din ang mama ni Bernard sa kanya. Ngumiti ito. Ngunit mababakas pa rin pilit iyon. Nilapitan siya ni Bernard at tinakay patungo sa mama nito. Naging prominente ang kulubot na bahagi ng noo ng ginang nang mapatingin kay Bernard. Sa tingin ipinukol nito, kailangan ng binata ng mabilis na paliwanag. Tila nabasa ni Bernard ang iniisip ng muni. Meet Amanda Miranda, mama. May binitin nito ang sasabihin. Kinabig nito ang bewang niya. Sa inaktong iyon ng binata. Tila binigyan ito ng kasagutan ng ina. She's your... Still tila hinahayaan itong kumpirmahin ng anak ang lahat. Nanatiling tahimik si Amanda. Tanging narinig lamang niya sa sariling malakas na pagtambol ng kanyang puso. She's my honey, my soon-to-be wife. Gustong umapaw ng siya niya sa puso. Inalis ng binata ang pangamba sa kanyang dibdib. Sa pagkakaanunsyo nito, nabakas niya ang pagmamalaki sa boses nito. Namilog ang mga mata ng ginang. Her fiancé, manghang bulalas nito. Yes, mama. Siya ang dahilan kaya't nagtagal ako sa villa. Proud pa rin sabi ng binata. By the way, I want you to meet my ever-dearest and loving mother and soon to be your mother-in-law. Ikinagagala ko po kayong makilala, ma'am. Magaling na bati niya. Tipid pa niya itong nginitian. Ikinagagalak din kitang makilala, iha. Galak nitong sad. May approval na mababasa sa mga mata niyo. Ngayon pa lang, iha, pinasasalamatan na kita. I can see in my aunt's eyes na mahal-mahal ka niya. Labis mo akong pinasaya. Ngayon pa lang ay wini-welcome na kita sa pamilya. Masuyong tinitigan siya ni Bernard. Sihan, I tell you, magugustuhan ka ni mama. Initian niya ito at pagkawan ay muling binalingan ng ginang. Maraming salamat po. Mabutit ngayon kayo dumating. Darating na ang pamamo. Bernard, mula sa opisina. Tatawagan ko rin ang mga kapatid mo upang papuntahin sila rito. Mawawala ang galit nila sa iyo kapag nalaman nila ang dahilan ng matagal mong pagbabakasyon sa villa. Maiiwan ko muna kayo rito. Magpapaluto ako sa mga katulong natin ng espesyal na hapunan. Hindi na po ninyo kailangan gawin. Sapat na sa kanyang tinatanggap ng mama ng minamahal ng binata. Isa na lang ang kinatatakot niya, ang pagdating ni na Carlo at Isabela. No, the announcement of Bernard J. calls for celebration. Napitag mo ang palikerong anak ko, Amanda. Masayang deklara ng gina. By the way, iha, you look familiar to me. Marahil nga po, mama. She's Carlo's childhood friend. Napatamo ang ginang na tila nahagilap sa isip kung saan siya nakilala. Yeah, I remember you. Ikaw yung babaeng kasama ni Carlo sa wedding reception ni Kenneth at Audrey. Yes, ma'am. Muli inalihan siya ng kaba. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang iwanan silang dalawa ni Bernard at tinungo nito ang komedor. Habang naghihintay ng hapunan at pagdating ng iba pang miyembro ng pamilya, nanatili siya sa salis. Pansamantala iniwan siya ni Bernard. Tinungo nito ang study room, ang bahay-opisina ng mansyon. Tiyak daw na maraming trabahong nakaantabay sa nobyo. Pinumuli ang sarili sa pagbabasa ng magazine. Is that you, Amanda? Nagulantang siya sa pamilyar na boses ng babae. Napatunghay siya. Dala ng kabang agad na lalaki sa kanyang dibdib. Tumula sa kanyang kamay ang magazine na hawak niya at nahulog sa kanyang harapan. Namutla siya at dagliring nasabayan ng pagkulo-gulo ng isipan. Dahil hindi galit ang nasinag niya sa mukha ni Isabela, naroon ang katuwaan sa pagkakakita sa kanya. What are you doing here, Amanda? Una lamang bahagyang astonishment, then she smiled at her again. I'm here because of me. She's my fiancé, deklara ni Bernard. Maaliwalas ang pagkakangiti nito na lumapit sa dako nila. Napatungo na lamang siya. Same gesture na ipakilala siya sa mama nito.
Hinabig ni Bernard ang kanyang bewang palapit sa katawan niya. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Isabela sa kanilang dalawa ng binata. How come? Naguguluhang tanong nito. Napanginis si Bernard. How come na ano? Umalatay sa mukha ni Isabela ang yamot. You know what I mean. Inis na tura nito. Bernard shrugged. Simply I love Isabela. Sabay dampi ng daplis na halik sa kanyang mga labi. Get it? Napatango-tango lamang si Isabela. Sa mga mata nito'y maaaninag pa rin dito na hindi ito satisfied sa sagot ng kapatid. Can you please leave us for a while, Bernard? Oh sure, girls talk ba? Usisa nito. Yes, by the way, where's your husband? Tanong ni Bernard. He's in the garage, he's checking the battery of our car. Sa kanya ka nalang makipagkwentuhan. Muli nagkibit balikat si Bernard. I leave you for a while, han. Aniyang sumulyap sa kanya. Nang mapag-isa sila ilang sandaling binalot ng katahimikan ng salas. Pinili niyang sinalamang bumasag ng katahimikan yun. Tutal siyang may kasalanan. At sa tingin niya ito na ang pagkakataon ng mingis siya ng taon. I'm sorry, nahihiyang tura niya. Hindi niya matingnan ng diretso si Isabela nang sabihin niya ang mga katagang iyon. For what? Ani Isabela. Alam mo ang ibig kong sabihin. Mahinahang pamula niya. Because of munti ko nang masira ang tiwala mo kay Carlo. Munti ko nang matuldo ka ng pagmamahala ninyo. Gawa ng mga kasinungalingang sinabi ko sa iyo. Napamata si Isabela sa kanya. Wari sinusukat ang kaseryosohan ng kanyang tinuran. Nagulat na lamang si Amanda nang hawakan ni Isabela sa isang kamay. You're forgiven. Noon pa mang nagkalaliwagan kami ni Carlo. Nagkapuwang na agad sa puso ko ang pagpapatawad. Sinsirong pahayag ni Isabela. Kumislap ang luha niya sa mga mata. Ngunit batik kong natatak na sa isip mo. Ang kamali ang ginawa ko. Nahihiya pa rin sambit niya. Of course not, Amanda. Babae rin ako. I understand why you did that mistake. Lahat tayo nagmamahal. Unfortunately, nagkataong isa lamang lalaking minamahal natin. Minahal ang tamang salita, Isabela. She confessed. Ulat na napatin sa kanya si Isabela. Does that mean walang-wala na sa puso mong asawa ko? Yes, pag-amin niya. At totoong umiibig ka sa kapatid ko? Yes, wala siyang dapat ikaya sa katotohanan iyon. But how come? Bumalatay sa mukha nito ang kuryosidad. Pardon me, Amanda. It's just that I know na less than a month lang na nawala rito sa mansyon ng kapatid ko upang magbakasyon sa villa. I can't believe na may mabilis na namuong relasyon sa pagitan ninyong dalawa ni Bernard. I'm not destroying his image nor discouraging you from him, ngunit batid mo naman ang reputasyon niya sa mga babae. Nagpaliwanag siya. It's a woman's thing na nagkita na sa kanya na sincere si Isabela sa ipinahayag nito. We met in San Ildefonso. Panimula niya. Ito na ang bahalang mag-assist kung naniniwala itong may pag-ibig na nagbubuklod sa kanilang dalawa ni Bernard sa maikling panahon na pagkakakilala nila ng kapatid nito. Then she continued. Napatangutan mo si Isabela bandang huli nang matapos niyang isalaysay ang lahat. Astonishingly, pakiramdam na isa niyang malapit na kaibigan si Isabela. She confessed her feeling for Bernard in a woman touch. Hindi siya makapaniwalang madali siyang makapagtapat dito ng damdamin na tila walang anumang nangyaring sigalot sa kanilang dalawa. I can sense that you're truly in love with each other. Nasisiyahang reaksyon pa nito. Through words in your mind, magiging masaya ka sa piling ng kapatid ko. Ginagap nito ang kanyang palad. Alisin mo na rin ang assumption mo sa isip na galit ako sa iyo because I'm not. Walang halong kaipokritohan and I'm honest with what I said. Parang may tinik na nabunot sa kanyang dibdib. I'm glad to hear that. Ilang saglit pa'y naiba na ang paksa nilang pinag-uusapan. Lighter at waris sadyang iniiwasang mapadako sa unang napag-usapan nila. Nang makarating ang ibang miyembro ng pamilya, isa-isa siyang ipinakilala ni Bernard sa mga kapatid nito. At lalong hindi makapaniwala si Carlo nang malaman ito sa kanilang dalawa ni Bernard na may unawaan na sila. Nasa mga mata nito ang piping pagtatanong. Sabihin pang sentro siya ng usapan ng pamilya sa gitna ng masaganang hapunan. Nawalan sila ng oras ni Carlo na makapagsarilinan. Kahit papaano ikinahinga niya ng maluwagang ekspresyong nakabalatay sa mukha ng kababata. Maliban sa unang reaksyon nitong pagkagulat, wala siyang nabasa na puot at galit sa mga mata nito. Di bali na isip niya. Marami pa ng panahon upang makapag-usap sa lang dalawa ni Carlo. Pag-uusap upang mahingi niya ng tawad ang mga kasalanang ginawa niya rito. Kailan ba binabalak ninyo magpakasal? Tanong ni Luis. Sinulyapan muna siya ni Bernard bago sumagot. Well, set it as soon as possible. Dapat lang dahil bago mo pa malaman, iniwan ka na ni Amanda sa dami ng babaeng pinalunga mo. Buska ni Timothy. Shut up. Sinibat ng masamang tingin ni Bernard ang kapatid. Admit it, bro, na may takot na namumuo sa dibdib mo na baka makarma ka kay Amanda. Gadong pa ni Brandon.
Napapangiti na lamang siya. Alam niyang tuksuhan lamang yun ng magkakapatid. Hello everybody. Nagulantang silang lahat sa boses na iyon na nanggaling sa bungad ng komedor. Isang mistisang babayang bumulaga sa paningin ng lahat. Siya can be seen in their face lalo na kay Bernard. Halata sa mukha nitong matinding gulat. Very sophisticated sa suot nitong black chud top at copper pads na lalong nagpalitaw sa kaputian nito. Nagkulay suka ang mukha ni Bernard. Hindi naman alam ni Amanda kung bakit inalihan na lamang siya ng kaba sa dibdib. She doesn't know the girl, ngunit tila may nagbubulong sa kanya na may dala itong panganib sa kanya kung para saan hindi niya alam. Sa gulat ng marami, prenting lumapit ito sa kinauupuan ni Bernard na katabi niya sa mesa. I miss you, sweetheart. Tigalgal ang lahat ng kaibigan nito. Ang mukha ng binata at padaplis ng tono ng halik sa mga labi. Automatic kung dumagudong sa lakas ang tibok ng puso ni Amanda. May nahahalaw na siyang sagot sa isip. Who is she, Bernard? Tiimbagang nasabi ni Louis. Pagaman nagkakaideya nito sa isip kung sino ang babae. Tila napipila ng binata. Nawala ng kulay ang mukha. Hindi ito makasagot. Noon na kinabahan si Amanda. Napalingon sa kanya ang binata. Katabi lang siya nito. Amanda, nagsusumamo ang tinging ipinukol nito sa kanya. Speak up, Bernard. Utos ni Isabel sa anak. Nanatiling tahimik lang ang ibang miyembro ng pamilya. Naghihintay ng sagot mula kay Bernard. Bernard just took a deep sigh. I presume na walang balak magsalita ang hanik ko. Anang mistisang babae. Para po sa kaalaman ng lahat, binitin nito ang sasabihin. Idinantay nito ang isang kamay sa balikat ng binata. I'm Tricia, Bernard's girlfriend. Halos manayag ang kanyang mundo sa narinig. Nakakaloka ang ngiting ipinukol sa kanya nang nagpakilalang Tricia. Napahima sa batok ang binata. Oh shit, Tricia, don't make a scene here. Mahina ngut maring sabi ni Bernard. Muli siyang nilingon ng binata. Don't believe her, honey. Masuyang wika nito na ginapang kanyang kamay. Napansin niya ang pag-ikas ng kilay ni Tricia. So siya pala ang babaeng dahilan kahit ilang linggo akong niwasan at kung ano-ano pang alibi ang sinasabi ng magaling mong pamilya. Maanghang nitong turan, not minding na nasa harap ito ng buong pamilya ng binata. Settle this out, Bernard. Maring wika ni Louis. Ilabas mo siya. Nakakahiya kay Amanda. Hindi makakibos si Bernard. Siya na may napatong na lamang. Tila tupang biglang lumambot ang ekspresyon ni Tricia. Sir, you don't understand. Kumislap ang mga mata nito sa luha. I'm sorry if I didn't control my temper. But, oh. Gumaralgal ang boss, no? Nagkakaganito ako dahil sa masyado kong minahal ang anak ninyo. To the point na ibigay ko ang lahat sa kanya. At pagkatapos basta-basta na lamang niya ko tatalikuran upang ipagpalit sa ibang babae. Muli tinignan niya ang binata. This time hindi siya nito nilingon. She's waiting for the reply upang pabulaanan ang akasaksyon ni Tricia. Maliban sa ilang beses na paggagalawan ng firm muscle nito sa mukha at pagtiimbagang nanatiling tikom ang mga labi nito. She bit her lower lip sa ekspresyong ibinabadya ni Bernard at pag-asal pipi nito. Parang may punyal na itinarak sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob upang manatili roon. Gusto niyang hangaan ang sariling katatagan ng loob. Umikbi si Tricia. Bakit hindi mo sabihin sa kanila ang lahat, Bernard? Alam mong mahal na mahal kita. Bakit ginawa mo to sa akin? Dahil ba sa naduduwag kang gampanan ang responsibilidad mo sa akin? Responsibilidad? Maang natanong ng mama ni Bernard. Yes, ma'am. May pananagutan na sa akin ng anak nito. I'm carrying his child. Oh my God. Tigalgal na bulaslas ni Isabela. Napapat nang napasulyap ang lahat kay Bernard. Mga pukol na humihingi ng sakit. Nagyukod lamang ito ng ulo. Sa reaksyong iyon ng binata, he gave her a radical thinking. Pawang katotohanan ng pinahayag ni Tricia. Halos maupo siya sa kinauupuan. May luhang agad na bumitin sa kanyang mga mata. Amanda, ang boses na yun na nagbalik sa kanyang natural na pag-iisip. Umahon siya sa kinauupuan at nilisan ng komedor. Saka pa lamang nagunang pumatak ang luha niya sa mga mata. Oh God, what have I done to disturb you? Impit niya ang pag-iyak. Amanda, wait. Narinig niya ang wika ni Carlo na pahangos na hinahabol siya. Inabutan siya nito sa labas ng mansyon. Saka lamang nakahuma si Bernard ng lisan ni Amanda ang komedor. Balisang umahon siya sa kinauupuan. Stay, Bernard. Maautoridad na utos ng kanyang ama. But she's leaving. Nag-aalalang wika niya. Nanilingon ang bukanan ng komedor. Hindi niya pinansin si Tricia na nakatayo sa kanyang tabi. Kumikisla pa rin ang mga mata nito sa luha. He has a heart. Ngunit katakatakang wala siyang matagpo ang bahagi sa puso niya ang nahahabag sa dalaga. He has no sympathy with her damsel in distress situation. He didn't know. Ngunit hindi niya masinag ang sinseridad na ipinahayag nito. But then kinain pa rin ang kanyang dibdib ng matinding guilt. To a certain degree, batid niya sa sarili na malaking parte ng kasalanan
ay nanggaling sa kanya. Just stay here, Bernard. Ang mahinahong boses na iyon ng kanyang mama nagpabalik sa kanyang naglilimayong diwa. Nag-settle this out. Don't worry for Amanda. Sinunda na siya ni Carlo. Patuloy pa nito. Kahit pa paano'y nakahinga siya ng maluwag. Iha, maupo ka. Si Louis na itinuro ang silyang unang inupuan ni Amanda. Nagpakawala siya ng marahas na hininga. Fear ripped his heart. Alam niya yun ang oras upang sabihin niya ang lahat, ang kanyang desisyon. Maninindigan siya sa kanyang paniniwala. Ngayong natagpuan niya ang tunay na pag-ibig sa piling ni Amanda. Hindi siya makakapayag na may bumuwag na yun. Explain. Malayelo ang tingin ipinukol sa kanya ng ama. Pinalaki silang mga Mondragon sa salitang responsibilidad in all aspects of the world. Ngayon magigisa siya sa salitang iyon. Iginala niya ang paningin sa mga miyembrong ng pamilyang naroon, sa dalawa niyang kapatid na sina Brandon at Timothy. Understandable na wala rin si CJ dahil bukod sa malayo ang Asyenda Mondragon sa Maynila, abala rin ito sa trabahong asyenda. Wala siyang mabasang emosyon sa mukha ng dalawang kapatid. Naisip niyang maswerte ang mga ito. Kilala rin namang mga certified playboy ang mga ito. But lucky of them na hindi nakabuntis ang mga ito ng babae na kailangang panagutan ng walang pag-ibig na nagbubuklod. He turned his gaze to her only sister Isabella. Ngayon walang pambubuska na mababanaag niya sa mga mata ito. Nang sulyapan siya nito ay nagbigay ng kasiyahan sa kanyang dibdib. Ang pukol na tila nagsasabing I'll support you, no matter what. Naroon din si Ariana na kabiyak ni Brandon, tinging walang panlilibak. Sa huli sa kanyang ina, her ever dearest mother. Nakikipagrelasyon na siya sa mga babae, binibaby pa rin siya nito. At the age of 26, itinuturing na bata. Palibhasay siya ang bunso ng pamilya. Hindi na niya kailangang tingnan ng ama. What are you waiting for, son? Kahit papano'y nadama niya ang pagiging ama ng kinikilalang isa sa mga haligi ng MGC at MEB. Ang pag-emphasize nito bilang isa siya sa mga anak nito ay nagpatatag ng kanyang paninindigan. His father was standing for his principle, the responsibility per se, but he know na matimbang pa dito ang pagiging ama nito sa kanya. One more deep breath and he explained without looking at Tricia. Sa mga mata nito'y mababalag ang impatient na magpaliwanag siya, but he didn't care about her. Ang pamilya niya ang dapat niyang paliwanagan. Kung may concern man siya sa babae, yun ay ang buhay na nabuo nilang dalawa sa sinapupunan nito. Yes, I do admit, nagkaroon kami ng relasyon ni Tricia, pardon, girl. Saka lamang sinulyo pa niyang babaeng tila inip na marinig ang kanyang explanation. Ours is just a casual relationship, a fling. You just call it a fling relationship, sabat nitong gumagaralgal pa ang boses. Alam niyang kumukuha lang ng simpatya sa kanyang pamilya si Tricia. I'm sorry and I know it's my fault. Totoo sa kanyang puso ang kanyang apology dito. I know na ako ang dapat mong sisihin, to some extent. Totoong pansamantalang tinakasan ko ang problemang ito. Ngunit hindi ko inaasahan na makikilala ko si San Ildefonso, ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Damn you have the courage to slap me in the love you feel for that woman. Tila dahil sa buso ng damdamin ay lumabas ang tinitimping galit ni Tricia. Automatikong kumunot ang noo ng lahat. Your voice, Iha. Mahinahon pa rin saad ng ginang. Napasa po si Tricia sa noo. Oh, I'm sorry, ma'am. Your son slapped me something that hurt me emotionally. Nagdikit ang mga kilay ng binata. Walang dulal na kinukuha nito ang simpatya ng kanyang pamilya. With that negative thought in his mind, padalag na umahon siya sa kinauupan. Before I leave you all, I want you to know na nakagawa na ako ng desisyon. Kikilalanin ko ang magiging anak ko sa kanya. Pagkuha na itim ang anyong tinitigan niya ang dalaga. But I never marry you, Tricia. Never. Humagulo na lamang ang kanilang harapan ng dalaga. Napabuga siya sa hangin. Forgive me, but I'll not trap myself into marriage na walang pag-ibig na magbubuklod. Hilam sa luha si Amanda ng magising kinabukasan. Bagaman mabigat ang kanyang katawan, pinilit niyang bumangon. Ang mabungong aroma ng kung anumang niluluto sa kusina ang nagpakalam sa kanyang sikmura. Nasimuladong natampal niya ang noo. She forgot na kasama nga pala niya sa bahay niya si Carlo. Pipisi ang napausal ng pasasalamat sa langit. Sa kabila ng negatibong iniisip niya na mahirap niyang makamtan ang pagpapatawad ng mga asawang Carlo at Isabella. Hindi niya sukat alain na ang mga ito pa ang magiging sandalan niya sa oras ng kanyang pighati. Umaha sa kanyang isip ang nangyari kagabi. Are you okay, Amanda? Masuyong tanong ni Carlo nang abutan siya nito sa labas ng mansyon. Hinagod-hagod pa nito ang kanyang likuran. Of course, she's not feeling well. Dama pa rin niya ang panikip ng dibdib sa narinig na pagsisiwalat ni Tricia. Nayayanig pa rin siya ng mga katagang sumasalit sa kanyang isip. I'm Carlo's child. Bumalik ka na oran, Carlo, nasabi na lamang niya. Silly girl, how can I leave you when all I know you need a shoulder to cry on? Masuyo pa rin tanong nito. Napatitig siya sa binata.
Sa salitang iyon parang ipinarating na nito sa kanya na nakamtan niya ang pagpapatawad nito sa kanya. Bigla na lamang siyang napahulhol sa balikat nito. Mabuti ipa'y ihatid na kitaan ito. Pero narito pa rin ang asawa mo. Sa isip ay may pagdududa pa rin siya. Paano kung hindi ito naniniwala sa kanya na sincero siya sa paghingi ng tama dito? Baka pag-isipan siya nito ng masama. She didn't want another implication. Tila nabasa nito ang laman ng kanyang isip. Isabella is a wonderful woman. Hindi niya tayo pag-iisipan ng masama. Napilitan siyang hintayin ang kababata. Kapag kaway napalingon siya sa mansion, gusto niyang batukan ng sarili. Iniisip niyang hahabulin siya ni Bernard at ito ang aalo sa kanya. Nakarating ang mag-asawang Isabella at Carlo na walang anino ni Bernard ang nakita niya. Animoy walang umantak ang kirot sa kanyang puso. Nagpapaunawang tingin ang pinukol ni Isabella sa kanya. I'm so sorry for what happened. Mapait siyang napangiti. Isa itong karma sa ginawa kong pagkakamali sa inyong pag-iibigan. No, Amanda, I can see the eyes of my brother na totoo ang pag-ibig niya sa iyo. Hayaan mo munang ayusin ni Bernard ang gusot sa pagitan niya at ng babaeng iyon. For the meantime, ipapahatid kita kay Carlos sa San Ildefonso. You need to rest. Are you sure na okay lang sa iyo? Tansya niyang tanong dito. Para ko na rin sinabi na hindi ako sincere sa forgiveness na ibinigay ko sa iyo kung hindi kita pagkakatiwalaan. Sincerong sabi ni Isabella. Napayakap siya sa babaeng Mondragon. Thank you so much. Si sighed heavily nang tumingin siya sa lamin na nasa tukador na katabi lang ng kanyang kama. Haggard na mukha niya ang bumulaga sa kanyang paningin. Namumugto ang mga mata. Bago pa man siya kainin ng awa sa sarili, lumabas na siya ng kwarto. Palibhasa hindi kalakihan ng kanyang bungalow house, bumungad agad sa kanyang salas at tanaw din niya ang kusina. May munting-iting sumungo sa kanyang mga labi. Kaya naman pala, wika niya sa isip ng maalalang mabangong aroma na nalanghap niya sa kanyang pagising. Pansin niya ang bagat at galaw ni Carlos sa kusina. May kung anong ipiniprito ito sa kusina. Maya-maya pa'y kumuha ito ng isang mangkok na plastic dish cabinet at hinango ang niluto. Dinulan ito sa mesa. Eksaktong palapit siya sa kababata nang mapalingon ito sa kanya. Gising ka na pala. Pansin itong may ngiti sa mga labi. Breakfast is ready. Tipin niya itong ginantihan ng ngiti. Ang bango naman, papuri niyang walang buhay. Apektado pa rin siya sa nangyari kabi. Bagaman katakatam ang niluto nitong sinangag pritong itlog, bacon at umuusok na kaping barako. Hindi yun nagka-appear sa kanyang sikmura. Hindi lang yan mabango. Masarap din yan. Ang mabuti pa'y kumain ka na. Alok nito. Hindi niya intinti ang pag-aalok nito. Iniba niya ang tema. Maraming salamat, Carlos, sa kabila ng ginawa ko sa'yo. Nanalitili ka pa rin bilang kaibigan ko. I owe you a lot. Napamata si Carlos sa kanya. Pagkuwan ay lumapit sa kanya. Pinisil nito ang kanyang palad. You're my younger sister, remember? Dati na noong nag-uukol pa siya ng pagtatangi sa kababata, nasasaktan siya kapag lagi nitong itinatanim sa kanyang utak na itinuturing siya ng nakababatang kapatid. Ngayon may pumipinid na siya sa puso niya. Maluwag niya yung tanggap sa dibdib. Hinitian niya ito kapag ato. Yes, kuya. Lumiwanag ang mukha ni Carlo. So pwede na tayong mag-almusal. Yes, kuya. Pabiro niyang pagtalima. Pipilitin niyang kumain upang hindi siya nito alalahanin. Pagkakain, nagkusang ligpitin ni Carlo ang mga pinggan. This time, hindi na siya pumayag. Pagkatapos ay binalikan niya ang kababata na namamahinga sa salas. Hindi sa itinataboy kita, Carlo, pero maaari ka nang umalis. Baka nag-aalala na sa'yo si Isabella. Don't worry, tinawagan ko na siya sa CP. May plano ka bang bisitahin ang bahay bakas yunin niyo dito sa San Ildefonso? Umiling ito. We'll talk. Tungkol saan? She innocently asked, ngunit natitiyak niya kung anong gusto nitong maging paksa. Disimuladong napangol si Carlo. Alam mo kung ano yun. Umilap ang mga mata niya. Napabuntong hininga si Carlo. Ipaglalaban mo ba ang pag-ibig mo sa kanya? Kung sa bagay kailangan niya ng taong karamay na uunawa sa kalusulukuyan niyang nararamdaman. Ngayong ayos ng lahat sa pagitan nilang dalawa ni Carlo. Marapat lang na pagkatiwalaan niya ito. No, mariing sabi niya. Carlo gave her an impossible. But why? I thought you love him. Pero niloko niya ako. Tama ka, dapat pinakinggan ko ang babala mo sa akin. I still remember your warning words nang nasa reception tayo ng kasal ni na Kenneth at Audrey. Beware of him. He's a notorious playboy. Ngunit tanga ako. Iwinaksi ko sa isip ang katotohanan iyon. Naniniwala ako sa kanya sa mabulaklak niyang dila. But this time binabawi ko ang mga katagang iyon. Nabanaan ko kasi kay Bernard na seryoso siya sa'yo. Ipapakilala ka ba niya sa kanyang pamilya kung hindi ka niya mahal? Think it deeply, Amanda. Napadda siya sa tinura nito. Sinasabi ng puso niya na sincero si Bernard sa pag-ibig nito sa kanya, ngunit kailangan niyang pairalin ng kanyang isip. I want to believe him, pag-aamin niya, or unconsciously. Pinaniwalaan ko siya dahil sa puso ko,
Nakaukit pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. But you don't understand, Carlo. Anong problema? May pananagutan na siya. Alam mo kung saan ako nagkamali. I have no family. At ayaw kong magaya sa akin ng batang isisilang ni Tricia. There are lots of possibilities that will happen kapag hindi pinanagutan ni Bernard ang pagbubuntis ni Tricia. Napipilan si Carlo. Sino nakuha nito ang logical na explanation niya. Kung walang proyektong paaral na kanyang pinamumunuan, maglilib muna siya ng pagtuturo. Mas malaki ang sugat na nilikha ni Bernard sa kanyang puso kaysa sa kirot ng masaksihan niya ang pakikipag-isang dibdib ni Carlo sa tunay na babaeng minamahal nito. Isang araw lang ipinamahinga niya sa bahay. Gumagawa lamang siya ayon sa kagustuhan ng kanyang katawan. Nang sumunod na araw, isinabak niya ang sarili sa pagtuturo. Hindi niya binabakante ang mga oras niya. Sa recess at lunch break ng paaralan, nakikipag-usap siya sa mga karpentero. Nakipsilim na ng lisanin niya ang paaralan. Nagpresentang ihatid siya ni Albert sa kanyang bahay, ngunit tumanggi siya. Hindi sa iniisip niyang lilikha ng animosity sa pagitan nilang dalawa ang pagtanggi niya. Batid niyang may bago itong nililigawan. Gusto lang talaga niyang magpaabot ng gabi. Wala siyang problema dahil may service siyang tricycle sa araw na iyon. Pagkalabas niya sa gate, napahinto siya ng mapansin ng isang pamilyar na kotse. Kumakabog ang dibdib na inilibot niya ang paningin. Nahigit niya ang hininga ng mapansin. Si Bernard nakausap si Carding, ang tricycle driver na service niya sa pag-uwi sa bahay. Narito na pala siya. Dinig niya ang wika ng tricycle driver. Itinuro pa siya nito. Hindi niya alam ang gagawin kung babalik sa paaralan o haharapin ang binata. Nakita niyang inabutan ni Bernard ng papel na pera si Carding. Pagkawan ay pinandar ng huli ang motor ng tricycle at tuluyang pinatakbo. Saka siya binalingan ng tingin ng binata. Habang papalapit ito ng papalapit, mabilis din ang pagtibok ng puso niya. Sa kasigan nito ay pinagdududahan niya ang sarili kung magagawa niya itong kalimutan. She tried to compose herself. Hindi nito hinihiwalay ang tingin sa kanya nang makalapit siya sa kanya. Malayelo ang tingin binalik ni Rito. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong niya. We need to talk, Amanda. Panimula nito ay na soft voice. Wala tayong dapat pag-usapan. Iniiwas niya ang tingin dito. His pleading eyes will break the wall na agad niyang inilagay sa sarili. At least hear my side. Mahinahon pa yun ang saan nito. May dapat ka bang ipaliwanag ay yung narinig kong lahat sa babaeng inagrabyado mo? Mapait na tura niya. Napatiling bagang si Bernard na agad ding nahalinhan ng paglambot ng mukha. Pakinggan mo muna ang explanation ko bago mo ako husgahan. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. She almost stammered. Ipiniksi niya ang katawan kaya't walang nagawa ang binata kundi ang ibagsak ang mga kamay nito sa tagiliran. Hindi niya gusto na muli pang dumampi ang anumang parte ng katawan nito sa kanya. Dahil kapag nakulong siya sa mga bisig nito, hindi na niya nanaising magwalay pa sa katawan nito, wali laging nangangako ng safety and comfort. I love you, Amanda. I really do. Hindi niya nakontrol ang sariling itunghay ang mukha at tumitig sa binata. Bitterness can be seen in her eyes. Yes, it's true na naging mapaglaro ako sa mga babae. But you change me. Believe me. May sumungaw na luha sa mga mata niya. Paano kita paniniwalaan? Nakabuntis ka pala ng ibang babae na hindi man lang sinasabi sa akin. Considering na pinagtapatan mo ko ng iyong pag-ibig. Tell me how can I believe you? Gumaralgal ang kanyang tinig. Understand me, Amanda. Natakot akong kapag nalaman mo ang katotohanan ay loyaan mo ako. Remember nang madatnan kitang umiiyak sa bahay mo nang dahil sa iyong emosyon ay nagtapat ka ng hinaing mo sa buhay. You said to me na galit ka sa mga taong hindi alam ang salitang responsibilidad. It echoed in my mind. Kaya natakot akong sabihin sa iyo ang sitwasyon ni Tricia. Madali kang nakapasok dito. Itinuro nito ang tapat ng dibdib. The thought of losing you will kill me. Ngayon lang ako nakaramdam ng pag-ibig sa babae. And I said to myself na hindi kita pakakawalan when you accepted me in your life. Ngunit sasabihin ko rin naman sa iyo ang lahat. Kumukuha lang ako ng tamang sitwasyon. Damn that woman dahil umiksena siya sa maling araw. At a special day for the two of us. Oh, gusto niyang yakapin ang binata. Nabakas niya sa minamahal na lalaki ang sinseridad sa bawat salitang binibitiwan nito. Luluhod ako sa iyong harapan, just accept me again in your life. Napaikbi siya. Nalulunod siya sa sinseridad ng binata. You don't need to do that. I do believe you. His eyes glinted with joy. Does that mean na muli mo akong tinatanggap sa buhay mo? Umilap ang mga mata niya. No, tinigasan niya ang boses. Nangunot ang noo ng binata. But why? She bit her lower lip. Hindi sapat ang pag-iibig mo upang muli kang tanggapin sa aking buhay. Pagkatawa ay napatungo ito. You must be a malinap.
upang harapin mo ang iyong responsibilidad. You mean to say na pakasalan ko si Trisha? Timbang na saan nito. Yes, gusto niyang palakpakan ng sarili. Hindi man lang pumiyok ang kanyang boses. Damn it, Amanda. I don't love that girl. But accept the truth, Bernard. May pananagutan ka sa kanya. Ang isipin mo na lang ay ang magiging anak mo sa kanya. Pangalang may pagmamalaki ng bata kapag sinilang siya at lumaki. Pagpapaunawa niya rito. Why are you doing this to me? Naiimposibleng pahayag ng minata. I can't marry that girl. Ikaw ang mahal ko. Kung talagang mahal mo ako, pakasalan mo si Trisha. Ayokong magaya sa akin ang sanggol na ipinagbubuntis niya. There are lots of possibilities na maaaring mangyari kapag hindi mo siya pinakasalan. Paano kung dahil sa galit niya sa'yo, idamay niya ang bata? Paano kung igaya niya sa akin ang sanggol? Iwan na walang kamalay-malay sa kalsada. Napahila mo sa mukha si Bernard. Pagkuha na'y napatingala. Alam niyang mahirap sa binata ang ipinagagawa niya rito. Lumapit siya rito. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob na aplusin ang isang kamay ang mukha nito. Napamata sa kanya ang binata. I'm begging you, Bernard. Marry her. For the sake of your child. But, tinutup niya ang bibig nito. Hindi mo man siya pakasalan, hindi na rin natin maaaring ipagpatuloy ang naunsyaming pag-ibig sa pagitan nating dalawa. Ayokong bagababing ako ng aking konsensya at sana'y gayon ka rin. Napatitig lang sa kanya ang binata. Mapait niya itong nginitan. Sa huli na mayani ang nagsusumigaw na pagmamahal niya sa binata. Tumingkad siya upang mabot ang labi nito na tumatangi sa kanyang katinoan. He initiated the kiss. Nang maramdaman niyang gustong palalimin ng binata ang halik, agad siyang bumitaw dito. Baka hindi na ni marendahan ang damdamin kung magpapatangay siya rito. Goodbye, Bernard. You'll pay for this asshole. Nagingit na wika ni Trisha habang matalim na tinititigan ang picture tape ni Bernard. You humiliated me. Oras na mapasakin ka. Ibabalik ka sa iyo ang inasakit na inabot ko sa iyo. Go to hell. Hindi pa nakontento. Ibinato ang picture frame sa haligi ng kanyang kwarto. Kumulili sa kanyang tenga ang pagbagsak ng nabasag na frame. Kapag naaalala niya ang ginawang panghihiya ni Bernard sa kanya sa harap ng pamilya nito, sobrang pangingit-ngit ang nararamdaman niya. Di yata't mawawala ng silbi ang pinagbubuntis niya. Wala kayatang silbi. Iritadong tinampal niya ang pisntiya niya. Maya-may narinig niya ang pagtunog ng buzzer sa mirror. Hindi niya kailangan ng asungot ng sandaling iyon, ngunit walang humpay ang pagtunog ng buzzer. Sandali, iritadong hiyaw niya. Hinagilap niya ang sandals. Nagkalat kasi sa babaan ng kwartang mga bubog ng nabasag na picture. Napatda siya ng buksan ng pinto at bumalaga sa kanya. Ang di inaasahang panahon. Haggard na anyo ng lalaking kinahuhumalingan niya ang tumambad sa kanyang paningin. Bernard, manghang bulalas niya. Can I come in? Walang siglang wika nito. Oh sure, bagamat hindi pa rin makapaniwala sa pagdalaw ng lihim na kinaiinisan na lalaki. Naging maamos yung tupa sa kanyang expression. So anong dahilan at napadalaw ka? Nakapamulsang tiningnan lamang siya nito. Bumuntong hininga kapag dakat. You win, anito pagkaraan. You win? What does that suppose to mean? Ayaw mo na niyang magbunyisa ng hihininuhan niyang sagot. I'll give my son the Mondragonding. Namilog ang mga mata niya. You're going to marry me? Usisa niya in an agitated voice. Bernard voluntarily nodded. Oh Bernard, you made me the happiest woman in this world. Aniya sabay yakap sa binata. Kamat nairita niya, tila naaasiwang kanilas ni Bernard ang mga kamay niyang nakayakap sa matipuno nitong katawan. Nang ibabaw pa rin sa kanyang dibdib ang saya. Victory was on her side. You made it, Trisha. You made it. Pagbubunyi ng kanyang damdamin. Umiinom ka na naman. Sinulyapan lamang ni Bernard si Isabella na palapit sa kanya. Muli ring ibinaling ang mga mata sa matapang na alak na nangangalhati sa basong hawak niya. Naroon siya sa minibar ng mansyon at nilulunod ang sarili sa alak. Ikinunot niya ang noon ang hawakan ni Isabella ang baso at pilit na inagaw sa kanya. Hey, balik mo yan sa akin. Iritadong wika niyang tuluyang makuha nito sa kanya ang baso. Sinibat pa niya ito ng masamang tingin. Inismilan lamang siya ni Isabella. Hindi sagot ang pag-iinom sa dinadala mong problema. Anitong hindi man lang natigatik sa ekspresyong nakabadha sa kanyang mukha. Nagdikit ang kanyang mga kilaw. How can you say na may problema ako? Of course he has a problem. Ngunit kikimkim niya iyon. In his assumption, hindi niya kailangan ng suporta ng pamilya dahil nakakahiyang isang bulat niyang mabigat na dalahin niya sa dibdib. Siya ang lumikha kahit kailangan lutasin niya yung mag-isa. Narinig niyang napabuntong hininga ang kapatid. Hindi masamang mag-confide ang problema, bunso. Sumilay pa rito ang sinserong ngiti sa mga labi. Batid niyang pinapagaan lang nito ang pag-uusap. For the second time, he gave her a warning. Don't call me your bunso sister, and don't make me feel I'm immature enough to carry the problem alone.
Ugali nitong tawagin siyang bunso kapag naglalambing ito sa kanya. Somehow nagugustuhan din naman niya ang taguring iyon, lalo na kapag humihingi si Rito ng pabor. Ngunit iba ng sandaling iyon. Gusto niyang patunayan sa sarili na isa siyang lalaki, isang binata na kayang resolbihin ang problema. Nangiti si Isabela, di namin mo rin na may problema ka. Higaron sa kawala ng masasabi. Nahuli siya sa sariling bibig, sapagkat huli na, iniiwas niya ang paningin rito at iminasid ng mga mata sa koleksyon ng mga alak sa estante. Iniba niya ang tema ng usapan. Ba't ka ba narito? You are supposed to be in your house and eventually make another grandchild for our parents. Iisa pa lamang apo ng kanyang mga magulang, and that was the courtesy of Brandon. Si Halandra ang asawa ni CJ ay buntis pa lamang, ngunit malayo pa ang kamuwanan. Wala pang ibinabalita sa pamilya si Isabela tungkol sa pagdadalang tao. Ngayon mauunahan pa niyang magbigay ng apo ang newly married sister niya. Isabela beamed. Carla and I are enjoying each other's arm. Bata pa naman kami. I'm here dahil hindi naman sa bahay matutulog si Carlo. His son Aldefonso. Si Mama na ang nagsuggest na dito ako matulog for security purposes daw. Her sister was pertaining to the family street, si Fabian Dominguez. What's he doing there? If my memory serves me right, yung proyekto ng paaral ni Amanda ang aasikasuhin niya. Naguluhan siya. Personally, ang inaasikaso ang construction sa paaral ng bulihan. Nawaglit lang sa utak niya dahil sa nasusuungang problema. Ngayon lamang uli pumasok sa kanyang isip. May nahahalaw siyang sagot, ngunit mabuti muna niyang usisain ng kapatid. Paano nalaman ni Carlo ang proyekto ng paaralang pinagtuturuan ni Amanda at bakit siyang mag-aasikaso? Ako ang dapat naroon and eventually lead the construction. You should answer it by yourself, Bernard. Napipilan siya. Nang makuha ay nagsalita siya. Amanda wanted to avoid me, right? Marahang tumango si Isabela. Si Amanda mismo ang nakiusap sa aming mag-asawa. Natulungan siya sa pinamumunuan niyang proyekto ng paaralan. But I obliged myself na tulungan siya. Somehow umaasa pa rin siyang may ibang dahilan si Amanda kung bakit bigla na lamang itong nagpatulong kay Carlo. Subalit nag-uumpisa pa rin sa kanyang isip ang katotohanan. Gustong putulin ni Amanda ang komunikasyon nilang dalawa. Sa ngayon nga naman hindi na siya nito nung makikita. Naghimagsik ang kanyang damdamin. Hell, hindi niya matatanggap ang bagay. Na iyon, admit it, Bernard, you are hurting, wika pa ng kapatid. Napabuga siya ng hangin. Ano bang masama kung aaminin niya ang katotohanan? Isa pa ang nag-interrogate sa kanya ay ang lab psychologist na kapatid niya. Yes, pag-amin niya pagkatapos ng sandaling katahimikan. Then fight for her. Napamata siya rito. Seryosong expression ang nakabadha sa mukha nito. Mahirap gawin ang bagay na yun. Mapait na tura niya. Napailing ang kapatid. Then I can say that you don't love her that much. Nainis siya sa tinura ng kapatid. Of course I love her. Ba't ayaw mo siyang ipaglaban? Naguguluhang saad ni Isabela. How can I fight for her gayong siya mismo ang sumusuko sa pagmamahala namin? Gusto niyang panagutan ko si Tricia. Nakaramdam ako ng galit kay Amanda sang isuestyon niya yun sa akin. But this was automatically gone and she touched my part dahil sa maiinis niyang rason. Ayaw rin niyang lumaki ang sanggol na magiging anak ko kay Tricia na walang kikilalaning pamilya. And I bet na naikwento na sa iyo ni Carlo ang buhay ni Amanda. Ang paglaki niyang walang maituturing na pamilya. I knew that I'd led her to that decision. Nanlulumong paliwanag niya. Now I understand her kung bakit umibig siya kay Carlo. Ani Isabela tilang kinakausap ay ang sarili. Nakuha niya ng buong atensyon niya. Napatda siya sa tinura nito. What did you say? Si Amanda umibig kay Carlo. Napamaang si Isabela. You didn't know about it. No, nahulog siya sa malalim na pag-isip at automatikong bumasa sa kanyang isip ang tanawing nakita niya sa simbahan sa kasal ni Isabela at Carlo. Ngayon nabigyan ng sagot ang kanyang isip. Mistiad si Amanda dahil umiibig ito sa kababata. Umiiyak ito dahil hindi matanggap ang pagpapakasal ni Carlo sa kanyang kapatid. A sudden rush of jealousy slid his heart. Nagkaroon ba ng relasyon sina Carlo at Amanda? Tanong niya matapos ang malalim na pag-isip. No, ang totoo'y lihim palang umiibig si Amanda sa asawa ko. But please huwag mong pag-isipan ng masama si Amanda. Kababata niya si Carlo at siguro yung humanga si Amanda dahil sa tuwin ay tagapagtanggol niya ang asawa ko na kinikilala niyang pamilya. Siguro iyon. Ang dahilan kaya nauwi sa pag-ibig ang paghangang nararamdaman ni Amanda kay Carlo. But that's the past. I guaranteed you na ikaw ang bagong pag-ibig ni Amanda. Pangungusulan nito sa bandang huli.
May di maipaliwanag na inis na bumangon sa kanyang dibdib at alinlangan sa pagmamahal ni Amanda sa kanya. Paano kung muling magbalik ang pag-ibig ni Amanda kay Carlo? Posibleng iyon ang mangyari dahil sumama na ako sa kanyang paningin at hindi ka ba man lang natatakot na badugtungan ang pag-ibig na iyon? I trust Carlo at kung ako sa'yo, pagkatiwalaan mo si Amanda. Batid mo sa iyong sarili na malinis siyang babae. Hindi niya magagawang makapanakit ng kapwa na yung babae. At nauna mo na iyong sinabi sa akin sa pagpaparaya ng pag-ibig niya sa iyo. I hope so. Malamyang saad niya. Kasalukuyan nagtuturo si Amanda nang mapansin niya sa hamba ng pintuan si Narissa. Sinenyasan siya nitong lumapit sa kanya. Gumanti siya ng senyas na nagbabadyang hindi siya pwedeng abalahin. Ngunit natang iwasiwas sa kanya nito ang isang broadsheet newspaper. Nagkaroon siya ng kuryosidad na sadya nito sa kanya. Inutos niya sa kanya mga mag-aaral na basahin ang susunod nilang aralin at tatalakayin nila sa araw na iyon. Pagkawan ay pinuntahan ng kaibigang guro sa pintuan. Ano bang meron sa diaryong yan at kailangan mo pa akong abalahin? Tanong niya sa kaibigang nabakasan niya ang pagkagulo ng mukha. It's about Bernard. May article siya sa diaryo. Sa pagkarinig sa pangalang iyon, bigla niyang hinagip ang diaryo sa kaibigan. Anong pahina? Karaka niyang tanong. Si Narissa ang nagbuklat ng diaryo. Kalmahin mo muna ang iyong sarili bago mo basahin ang article. Mababakas dito ang pag-aalala kay Amanda. Subalit na wala ng saysay ang concern ng dalaga nang tumambad sa kanyang paningin ang picture na may kasamang caption. Another Mondragon man will say goodbye to his bachelorhood. Soon Bernard Mondragon will exchange vows to Tricia Glandola, one of the country's top models and daughter of Don Manolo Glandola, Cebu-based business tycoon. Kalakip niyo na larawan ng couple. Nakakabay si Bernard kay Tricia, ang huli na may aktong kumakaway sa mga tao. Parang tinarakan ng punyal ang kanyang puso. Sobra-sobrang selos na nararamdaman. Niya, nanggigipus-pus na nabitiwan niyang diaryo. Amanda, okay ka lang ba? Tarantang tanong ni Narissa. Maraan siyang tumango, subalit hindi nakasama ang kanyang tinitimping damdamin. Hindi na niya kubili ang mga luhang agad na namukal sa kanyang mga mata. Don't cry, alupa nito. Malay mo bang isa pala siyang chismis? Nakagat niya ng marinang mababang labi. It's true, matagal na bago niya nabitiwan ang salitang iyon. Pero ikaw ang nobya ni Bernard. Naguguluhang sabi ni Narissa. Inakay niya palalo sa silid-aralan ng kaibigan at kinuwento rito ang lahat. Napangiti si Amanda habang binabaybay ang daan patungo sa construction sa kanilang paaralan. Nakapokus ang kanyang mga mata sa kababata. Nakaramdam siya ng pagmamalaki kay Carlo. Pagamat isa na itong tinitingalang inhinyero sa bansa at tagapagmana ng malaking construction company sa bansa, nananatiling nakatungtong ang mga paa nito sa lupa. Muling sumagi sa kanyang isip ang dahilan kung bakit naroon ngayon ang paaralan ng kanyang pinagtuturuan si Carlo. Iniluhog niya ang lagay ng proyekto, ang konstruksyon na sana'y babalikatin ni Bernard ang responsibilidad. Ipinaunawa niya sa kababata na hindi na pwedeng ipagpatuloy ng una ang pagtulong sa kanya. Agad siyang naintindihan ng kababata. Double purpose na rin daw ang gagawing pagtulong sa kanya. Paraan na rin ito ng kababata upang kahit papano'y matulungan ang mga dahop na pamilya sa kalapit lugar ng San Ildefonso. Subalit hindi pa rin niya maiwasang maalala si Bernard. Sa tanawing nakikita niya, ang pakikasalamuhan ni Carlos sa mga karpintero, bumabalik sa kanya ang mga sandaling tumutulong si Bernard sa mga tao ring iyon. At pilit pa rin sumisiksik sa kanyang isip ang nabasang artikulo hinggil sa nalalapit nitong pakikipag-isang dibdib kay Tricia. Hanggang ngayon naroon pa rin sa kanyang puso ang kirot. Mabuti na lang at nasa tabi niya si Carlo, nagsilbing taga-alo niya rito. Nang masulyapan siya ni Carlo na papalapit sa gawin nito. Kumaway siya rito. Humiwala ito sa mga karpentero at lumapit sa kanya. O ba't tinakasan mo ang mga estudyante mo? Birong tanong nito. Pinanlakayan niya ito ng mata, itinaas niya ang dalang supot. Kapag inasar mo pa ako, hindi ko ibibigay itong merienda na dala ko. Nangiti lamang ang kanyang kababata. Ano bang merienda ang dala mo? Akmang hahagipin ito sa kanya ang dala nitong supot na may lamang maruyada. Ngunit dagli niyang inlayo ito. Hep-hep, maghugas ka muna ng kamay mo. Nangingiting sabi niya, o pahirin mo muna ang dumi sa mga kamay mo. Napakamot ito sa ulo. Ikaw talaga ay ginagaya mo pa ng maliliit pa lang tayo. Maiitim mo akong mamamatay sa gutom kapag hindi ako sumunod sa iyong kalinisan. Napahagikik siya. Yun naman talaga ang intensyon niya. Bigla na lamang sumagi yun sa kanyang isip nang dalhin niya ang merienda at hagipin nito ang supot. May angal ka ba? Muli niya itong pinandilata ng mga mata. Pigil ang pangiti. Wala po, mamrabing alkohol. Inihit siya ng tawa.
Paano ipinaalala nito sa kanya ang solterang guro sa sekundaryang paaralan na pareho nilang pinasukan? Si Miss Borreo na may habit na kada isang oras ay ugaling maglagay ng alcohol sa buong katawan. At ginagawa yun ng guro nilang lookalike ni Zoraida sa harap ng kanilang klase. Katwiran nito ay allergic ito sa dumi at umaaling-bukay sa loob ng silentong paaralan. Saglit lang na pinunasan ni Carlo ang kamay nito ng panyo. Pagkuha na ay walang babalang paklit na kinuha sa kanya ang supot. Ikaw talaga hindi makapaghintay. Naiiling na wika niya. Sa talagang gutom na ako. Isa pa nasasabik na ako sa mga luto mo. Huwag mong sabihin hindi kayo pinagluluto ni Isabela dahil sasabunutan ko ang iyong asawa. Kwento niya sa akin ay nilalagyan ka ng bilbil sa katawan. Pabirong wika niya. Wala naman akong sinabing hindi ako pinagluluto ng mahal ko. Yun nga ang katunayan kahit madali akong magutom. Anitong hinimas-himas ang tiyan. Nangiti siya ng maaninag ang pangingislap ng mga mata ni Carlo. O siya doon tayo sa lilim ng punong akasya kumain. Sinulya pa niya ang puno na sa lilim at may konkretong mga upuan. Kahit papano napasaya siya ng binata sa pagsasalo nilang iyon ng merienda. It covered the ache she felt inside. Napawi ang siyang nararamdaman niya nang mapansin ang figura ng isang lalaki na papalapit sa gawin nila. Pumilis ang pagtahip ng dibdib niya. Ikinurap-kurap niya ang mga mata. Baka naghahalusinate lamang siya. But she's not. Bernard Grimface ang kanyang nakikita. Nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Nakabalatay sa expression nito. Ang disgusto sa nakikita. What's he doing here? Maang natanong niya sa kababata. Nagkibit balikat si Carlo. I don't know. It seems na may pinagkakasiyahan kayo. Timbagan na saan nito na makalapit sa gawin nila. Ang init ng araw ay tila umaayon sa di maipintang anyo ng lihim pa ring minamahal na Minata. Anong ginagawa mo rito, bayaw? Sa halip ay tanong ni Carlo. I'm visiting Amanda. Sagot nito bagaman ang mga mata nito ay nakapokus sa dalaga. Ramdam niya ang paninikip ng lalamunan. Walang salitang humulagpo sa kanyang dila sa pagiging straightforward nito. Can I talk to her brother-in-law? Idin nito ang huling salita. Saka pa lamang binalingan ng tingin si Carlo. Lihim siyang nagtaka. Sa ekspresyon ng kanyang kababata, may pipiring pagtatanong dito. Sarkastiko ang pagkakahatid ng huling salitang tinura ni Bernard. Can I? Ulit nito. Noong nakahuma si Carlo. Oh sure, babalik muna ako sa construction. Hindi na niya napagilan ng kababata. Tila nakakaunawa itong may importanteng sasabihin sa kanya, si Bernard. Noong nakahuma si Carlo. Oh sure, babalik muna ako sa construction. Hindi na niya napigilan ng kababata. Tila nakakaunawa itong may importanteng sasabihin sa kanya, si Bernard. Saka pa lamang niya sinalubong ng tingin ni Bernard nang makalayo si Carlo. Naligaw ka yata. Matabang na saad niya. Sadya akong dinala ng mga apa ako rito. Taim pa rin ang anyo nito. Why? Hindi ba ako ang dapat na nagtatanong niyan sa'yo? Bakit mo ibinigay kay Carlo ang construction project? You know that I obliged myself to help you. Napipilan sila. Calm yourself, Amanda. Ipakita mo sa kanyang iyong kalamigan. Dikta niya sa sarili. I just want to. Naisip ko lang na busy ka na sa nalalapit mong pagpapakasal. Kaya nakiusap na lamang ako kay Carlo na tulungan ako sa proyektong ito. I read it in the newspaper. Kaswal na paliwanag niya. Nalipat ang pagkatigalgal sa mukha ni Bernard. Are you happy for me? Tanti ang tanong nito. Of course I will. Nilangka pa niya ng peking kagalakan ng kanyang boses. Nagulat na lamang siya nang sunggaban siya ng binata sa kanyang balikat. Inalog siya nito. Niloloko mo ba ako? Timbagang na saad nito. His authoritative voice dropped her courage. Nainipon niya sa sarili bago ito kausapin. Gayon pa man, pinilit niyang iahong muli ang katatagan sa dibdib. Yes, pagkuway bulalas niya. Dama, halos mayanig siya sa dumadagong nitong boses. You're not saying the truth. Kung nakamamatay ang titig kanina pa siya nabuwal sa kinatatayuan sa talim at pagbabagang mga mata nito. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Kaniyang ikinibit ang balikat. Umiling-iling si Bernard. Matagal na sandali ang nagdaan na nakapako ang tingin nito sa kanya. Tila binabase sa kanyang mga mata ang katotohanan. Composing herself, nakipagsukatan siya ng titig nito. Ngunit ang totoo ay gusto na niyang iwan ng binata. Unti-unting nabubuwag ang depensang inilagay niya sa sarili. Nasa lamin niya ang pagkalito sa binata. Katakatakang ito ang unang nag-iwas ng tingin sa kanya. Ibinaling ang paningin sa construction na hindi kalayuan sa kanila. Napalingon rin siya sa dakong iyon. Nagnakaw siya ng sulyap sa binata at minsan pa siyang naguluhan nang mabakas niya ang pagtalim ng titig nito kay Carlo. I hope na ang tanging dahilan mo lang sa pagbibigay kay Carlo ng project ay upang iwasan ako and nothing else. Pinundol ng kaba ang kanyang dibdib. Nasisense niyang may laman ang tinura nito.
At the same time naguguluhan siya sa ikinikilos ni Bernard. It seemed na may ill feeling ang binata kay Carlo. What does that supposed to mean? Sa huli nagkaroon siya ng lakas ng loob na usisain ng binata. Saka pa lamang siya nito tinitigan. Nothing. Usal nitong animoy binalot ng yelo ang boses sa kalambutan. Pagkuwan ay naghari ang katahimikan. Hindi niya malaman ang ikikilos. It's unlikely sa panig ni Bernard. Nasanay siya ritong punong-puno ng kwento. Sa tuwing kasama niya ito, ay walang minutong hindi sila nagpapalitan ng kuro-kuro. Ngunit dati pa yun. Iba ang dati sa ngayon. Ang animosity was between them. Ang binata ang bumasag ng katahimikan. Nakakagulat ang pagbasa. Can I kiss you? Seryoso man o biro ito. Halos kumawala ang kanyang puso sa narinig. You're joking? Nauutal na wika na. I'm not joking. Seryosong wika nito. His gaze locked on hers. Don't flirt. Ikakasal ka na. Pagak itong muti. But you insisted that marriage to me kahit na ayaw ko. Sa aking palagay, hindi pagpiplirt ang halikan ka. But nakulong ang idudugtong niyang salita nang takipin ito ang kanyang bewang. Please huwag mong ubusin ang pasensya ko. Get mad at me, Amanda. But I'll go crazy kung hindi kita mahahalikan. He then traced the curve of his lips. Ilang beses ka na itong natikman and believe me, nang magdesisyon ka sa ating dalawa at bihira na tayong magkita. Lagi kong nakikita sa aking balintataw ang katamisan ng iyong mga labi. Bernard, please don't do this to me. Nabubuhay ang pinangako niya sa sarili. Bernard was a good teaser. Pigilan mo iyong sarili, Amanda. Utos niya sa sarili. But temptation was wrong. Pinapahina ang kanyang paninindigan at nawala ang pagtitimpi niya sa sarili nang tuuluyang sa ilin siya ng halik ni Bernard sa kanyang mga labi. Longing for him, tinugon niya ang halik nito. Ngunit gano'n na lamang ang pagkadismayan na nagdali rin siyang binitawan. May piping pagtatanong sa kanyang mga mata nang titigan niyang binata. It's not the proper place, Amanda. Saka pa lamang niya naigala ang kanyang paningin. Oh, namula ang kanyang mukha. Muntik na siyang nakalimot na nasa bisinidad sila ng paaralan. Napayuko siya. For the meantime, magpapaalam muna ako sa iyo, Amanda. But expect to see me again, kahit hindi ka na magpakita. Muli niyang ibinalik ang kalamigan sa boses, kahit batid niya sa sariling hindi na yun epektibo. Na kiss will set you free, honey. Iyon lang ang iniwan na siya ng binata. Bagaman nakalayo na si Bernard, dama pa rin niya ang pamumula ng mukha. I'm craving for fits of Bernard. Ungot ni Tricia kay Bernard. Nilingon ni Bernard ang babaeng di maglalaon ay kanyang pakakasalan. Pagkuha na isa tiyan niya, todo dumako ang kanyang mga mata. Have patient, Bernard. She's carrying your child. Kalma niya sa sarili. Kanina pa kasi iniimbir na nito. Lahat na yata ng laman ng mulay pinabili nito sa kanya. Okay lang sana sa kanya. But the thing that irritated him. Wala itong bagay na binili para sa magiging anak nila. Lahat ay luho nito sa katawan. Signature shirts and jewelries. He didn't voice out his protest. Susundin niya ang payo ng kanyang mama. Kailangang sundin niya ang babae. Nasa stage si Tricia ng paglili, so he needs to follow at all her tantrums. Did you hear me, Bernard? Iritadong mukha ni Tricia ang nagpagising sa kanyang diwa at nagpabuka sa kanyang bibig. Just in a face sa parlor in the mall, nasabi na lamang niya. Lumiwanag ang mukha ni Tricia. Thank you, sweetheart. Anitong walang kayemeng hinalikan siya sa kanyang mga labi sa harap ng publiko. Nako-conscious na agad niyang binaklas ang mga kamay nitong nakakawit sa kanyang batok. Sobra na akong pabigat sa inyong mag-asawa. Nangingiming wika ni Amanda sa kababata. Naroon sila sa pizza parlor sa isang mall sa Makati. Sabado ang araw na iyon. Vacant siya sa paaralan. Ang balak niya ay manatili lamang sa bahay. Subalit nagulat siya nang sadyain siya ng mag-asawang Carlo at Isabela at isama siya sa Maynila. Ngayon tatlo silang namamasyal. Hindi siya nakakaramdam ng pagkailang sa dalawa dahil sa kabila ng lambingan ng mga ito sa harap niya. Hindi niya initsapwera ng mga ito. Sa katunayan, ipinamili siya ng mga ito ng personal accessories na hindi niya natanggihan. Minsan pa siyang piping nagpasalamat sa mga ito. Hindi niya lubos akalain na ituturing siya ng mga itong tunay na kapamilya. Nangiti lamang si Carlo. Huwag mo muna kaming pasalamatan dahil may kapalit ang pag-aaliw namin sa iyo. Anitong hayag ang kagalakan sa mukha. Exaggerated na inarko niya ang isang kilay. At ano naman ang kapalit niya na Bert? Nagalit-galitan siya. Igagawa mo kaming mag-asawa ng kakanin na kalimitan mong ipinapakain sa aming mag-asawa kapag dinadalaw ka namin mag-asawa sa San Ildefonso. Kalamay, bigla siyang namiss dahil sumagi sa kanyang isip na halos maubos ni Isabela ang isang galapong na laking kakanin. Yes, natawa siya. Iyon lang, parang hindi siya makapaniwala na iyon lang ang hihilingin sa kanya ng mag-asawa. Huwag mong mayon, yun lang yun.
Ang totoo ay nahihiyang magsabi sa iyo si Isabela na igawa mo siya ng kakaning iyon. Sinamantala ko na rin ang pagkakataong ito habang nasa CR pa siya. Saka niya naalalang may bahay ni Carlo na nagtungo sa CR. I can't believe na kalamay lang ang kapalit ng pagmamagandang loob ninyo. Natatawang wika niya. Nilinga ni Carlo ang dakong ladies CR. Pagkuhan ay muling ibinaling sa kanya ang mga matang nangingislap. The victors is, pinaglilihan niya ang kalamay. Namilog ang mga mata niya. You mean to say na buntis siya? Agitated na pag-uusisa niya. Yes, galak na sagot ni Carlo. Hindi niya magustuhan ang kalamay na nahanap ko pa sa Quiapo. Iba raw ang lasa ng kalamay na niluto niya. Hindi naman siya makapagsabi sa'yo na ipagluto mo siya yun dahil batid niyang lagi ka nga bala sa pagtuturo at sa kasalukuyang pinamumunuan mong proyekto. Nakaramdam siya ng amusement kay Isabela. Is that her reason kaya siya naduduwal kanina? Nag-flash sa kanyang utak ang pagluwa ni Isabela ng bawang sa slice ng pizza na kinakain ito kanina. Yes, at nagre-request akong igawa mo siya ng ito espesyal na kakanin kahit na nga nangangamba ako sa kanyang kakaning pinaglilinhan. Bakit naman? I have a fear na kapag nanganak si Isabela, kakulay ni Kirara ang magiging anak namin. Ni Carlo na napakamot ng ulo. Napabagikik siya. It's not impossible to happen. But still, pagluluto ko pa rin sila ng kakaning inihingi niya. Thanks, my baby sister. Malaking bagay na yun sa akin dahil concerned ka rin sa pagbubuntis ni Isabela. At walang mali siyang dinukwan siya ito. Sa kinauupuan at hinalikan siya sa noo. Ngitaan lamang niyang kababata sa sweet gesture nito. Bagaman sumasama na ang timpla ni Bernard, pilit pa rin siyang nagpapakahinahon at pilit rin itinatanim sa kanyang isip na ang ginagawa niyang iyon ay para sa kanyang anak. Look who's here, ani Tricia. Napahinto siya sa paglalakad at napasulyap sa couple na nasa apatang mesa. Dumilim ang kanyang anyo nang bigla na lamang dukuhin ng lalaki ang babae at halikan ang huli sa noo. Napagtagis niya ang kanyang mga bago. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang sugurin ang kanyang bayaw at bigusan ito ng suntok. Na bastard kiss Amanda. Anong karapatan nitong gawin ang bagay niya sa minamahal niyang babae? Bullshit, hindi tamang agrabyaduhin ito ang kanyang kapatid. Hindi siya makakapayag at lalo hindi siya makakapayag na agawin ito sa kanya ang dalaga. Nakaramdam siya ng galit kay Amanda. Nanliit ang tingin niya sa dalaga at binglag-mila ay sinayakay siya ng matinding selos. The story of her sister automatically flashed in his mind. Lihim na umibig si Amanda kay Carlo. Naikuyong niya ang kanyang mga palad. Siya ba ang binalak mong ipalit sa akin, sweetheart? Pumapatol sa isang lalaking may asawa. Much worse asawa pa ng kapatid mo. Punong-puno ng sarkasmo ang boses ni Tricia. Let's get out of here. Wika niyan hindi inintindiyang panguyam ni Tricia. Hindi ba natin sila lalapitan? Are you crazy? Salubong ang mga kilay ng wika niya. But it's a lot of fun kapag lumapit tayo sa kanila. Tuwang sabi ni Tricia na ang mga matay matalim na nakatitik sa dako ni Anda. Hindi na niya nakontrol ang sariling sibatin ng masamang tingin ng kasamang babae at walang sabi-sabing iniwan si nito. Mabuti na lamang at hindi pa sila tuluyang nakakapasok sa pizza cart. Hey, wait for me. Tarantang hinabol ni Tricia ang binatang kay lalaki ng hakbang upang makalayo agad sa pizza cart. Malalim na naman ang iniisip mo. Napapailing na wika ni Alfred. Napasulyap siya sa cozy chair na kapapasok lang sa faculty room. Nakaramdam siya ng pagkahiba. Finish with your class? Tanong na lamang niya upang ibahin ang kanilang usapan. Hindi na niya nais matuon sa kanya ang paksa. Marami nang nakakapansin sa paaralan na malimit siyang matulala. Marami nang nakaalam ng lahat. Simula nang isigaw ni Bernard ang pagmamahal nito sa kanya. Sa bisinidad ng paaralan, naging laman na sila ng usap-usapan. Palibhas ay maayos siyang makisama sa kapwa-guro. Maraming pagbati ang kanyang narinig nang aminin niya sa mga itong kasintahan niya si Bernard. At ngayon na may marami ang nakikisimpatya sa kanya sa sawi niyang pag-ibig. Hindi niya nais na kawan siya ng tao sa paligid niya. Lalo lamang siyang nahahabag sa sarili na sa bandang huli niyon ay magpapaantak ng kirot sa kanyang puso. Hoy, Miss Miranda. Natigilan ka na naman. Naipilig niya ang ulo. Pero ano nga ba yung sinasabi mo? Nahihiyang tanong niya. Manganingan niyang tampalin ang ulo. Hindi niya nais kawan siya ni Alfred kapag nagbigay siya ng sagot kung bakit siya natitikilan. Malamang na mauungkat na naman ang kinahinat na ng pag-ibig niya kay Bernard. Ang sabi ko ay oo. Nangingiti si Alfred. Tapos na ang klase ko. Uuwi na ako. At gusto ko sanang ihatid ka. Ang balita ko kay Nerissa ay wala kang sundo ngayong hapon. Tumango siya. Pero huwag mo akong alalahanan. Maglalakad na lamang ako. Yun talaga ang balak niya nang sabihin sa kanyang tricycle driver na susundo sa kanya sa paaralan
na hindi siya masusundo nito. Malaki ang tulong na maibibigay sa kanya ng mahabang paglalakad. Madadivert ng malayong paglalakad ang kanyang isip, and long walk will make her dead tired. Sa ganun pagdating ng bahay niya, basta na lamang siyang hihilata sa kama at wala nang iisip. Madali siyang makakatulog. Kanina rin kasing umagay may masakit na balitang nabasa siya sa pahayagan. Nanatiling nakapaskil sa kanyang utak ang mga katagang sumusugat pa rin sa kanyang puso. Tricia Salvador, one of the country's finest model, fits the wedding gown designed by famous Italian wedding couture. Beside her Tricia is the dashing debonair and her soon-to-be husband Bernard Mondragon, who on the other hand fits the barong Tagalog. Hindi na niya kailangang pagtakha na ma-feature ang wedding preparation ng kasal. Sikat na couple ang involved sa magaganap na kasal. Nasasaktan man siya, naatin pa rin niyang makibalita. Ini-imagine na lamang na niya na siya ang babaeng pakakasalan ng lalaking hanggang ngayon laman pa rin ang kanyang puso. Ang mga mata ni Alfred na titig sa kanya ay muling nagpabalik sa naglalayag niyang diwa. Hindi kita mapapayagang umuwi sa bahay ninyo. Pagkaway ka nito, di bali na lang, nakakahiya naman sa girlfriend mo. Simula nang magkanobya ito na nagngangalang Marivic, bihira na silang magkausap at magkasabay sa pag-uwi. Hindi mo dapat ipag-alala ang bagay na yun. Hindi silosa si Marivic at saka naroon siya sa kabilang bayan upang umattend ng retreat. At kung narito man siya, ay insit na ihatid pa rin kita. It's not advisable na uwi kang mag-isa. Baka sa malalim mong pag-isip, malimutan mong tamang dahil sa pag-uwi sa bahay ninyo. Nailing na lamang siya. Nangiti siya kapag daka. Salamat sa pag-aalala mo. Para ano pa't naging magkaibigan tayo? Anitong ginagap ang kanyang kamay. Matapos na ayusin ang kanyang gamit at isilid sa kanyang shoulder bag, magkasama nilang ni Lisa ni Alfred ang paaralan. Ipinagdala pa siya nito ng gamit at kahit papano'y saglit niyang nakalimutan ang pighati sa puso nang magkwento ito ng mga bagay na katawa-tawa. Ngunit ang pagmamasdan pa siya ng malapitan, masasalamin pa rin sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Maraming salamat. Aniya nang makaibig siya sa owner type jeep. Walang anuman. Kung hindi mo man ako matanggap bilang isang mangingibig mo, maluwag kong tinatanggap na ako isang mabuti mong kaibigan. Nasiyan siya sa narinig at hindi niya maiwasang mapayakap kay Alfred. I'm happy to hear that. Nagagalak siya. Sa kabila ng kabigatan ng kanyang mundo with her burden and sufferings in life, may totoo siyang mga kaibigan na sumusuporta sa kanya. O sige, aalis na rin ako. Ani Alfred nang kumalas siya sa pagkakayakap dito. Hindi ka ba papasok at nang maipagtimpla kita ng anumang inumin? Salamat na lang. Kailangan ko nang makauwi. Alam mo namang sa susunod na araw ay palarong bayan para sa mga mag-aaral natin at ako ang nangunguna roon. Kung ngayon pala isa akong makaabalahan sa iyo, pabirong ingos niya. Tinawanan na lamang siya nito at kapag dakay sumakay na lang sa sakyan. Siya na may pumasok na rin sa bahay. Sandaling ipinahinga ang katawan sa kawayang sopa kapag ko ay tinungo ang silid niya upang magpalit ng damit pambahay. Patang-patama ng katawan niya, pinilit niyang huwag matukso sa kanyang kamang tila nangangako ng kaginhawaan at magbibigay sa kanya ng payapang pamamahinga. Sinabi niya kaninang umaga nang hindi niya inaasahang ihahatid siya ni Alfred na agad niyang ilalatag ang katawan sa kama dahil sigurado siyang mapapagod sa mahabang paglalakad. Hindi kasi birong lakarin ang bulihan patungong San Ildefonso. Lampas ng 1.5 kilometro ang layo ng 2 baryo. Bandang 5:30 lang nang tingnan niya ang oras sa table clock ng kanyang kama at sobrang aga pa upang matulog. Inalis niya ang paningin sa kama. Yaman din lang na hindi siya napagod. Kailangang gugulin niya ang gabi sa nakaantabay na gawain. Consumed by so much ache, binimbini niya ang kanyang mga lesson plan. Dapat niya yung ipagpatuloy. O at hindi sinita ng kanilang principal kung bakit ilang lesson plan ang hindi niya na isusulat. Maaaring hindi siya sinita nito sapagkat naiintindihan nito ang unos ng kanyang pag-ibig. Nakikisimpatya sa kanyang butihing punong guro. Lumabas siya ng silid at nagluto para sa kanyang hapunan. Kailangan niya ng sapat na lakas. Hindi na rin kasi lingid sa paaralan ang bahagya niyang pangangayayat. Hustong tapos na siyang magluto nang makarinig siya ng malalakas na katok. Pagkalagay ng paksiw ng pangos sa round table, tinungo niya ang pinto. Tila di makapaghintay ang sino mang bisita niya sa walang tigil na pagkatok nito. Otomatiko ang pagmarka ng disgusto sa mukha ng dalaga nang bumulaga rito ang kanyang bisita. Lalaking napapanot ang ulo bagamat hindi pa lumalampas ng 50 ang edad. May kalakihan ng tiya. Tiyo Lando, anong dahilan at napasugod kayo rito? Lampas 4 na buwan na rin nga itong hindi nakikita.
ngunit wala siyang pagkasabik na naramdaman sa amain. Instead, may di maipaliwanag na takot na pumangon sa kanyang dibdib. Paano'y pulang-pulang mukha nito. Nalalanghap din niya ang amoy chiko nitong hininga. Halatang nanggaling ito sa inuman at sigurado siyang nalasing ito. Kung sa bagay walang bago ron, lahat na yata ng bisyo ay alam ng kanyang tiyo Lando. Sugarol at tusingo. Nagulat lamang silang tabigin itong kanyang katawan at walang kibar na dumiretso sa loob ng bahay. Pasuray-suray na naglakad at pabagsak na naupo sa kawayang sopa. Namputsa, malakas na itong bulalos na napasapusapit. Kinontor niya ang sariling sigawan ito at palayasin ang bahay. Kahit papano ay ginagalang niya bilang tao ang kumugkop sa kanya. Iyon ang itinuloy mo niya sa isip. Hindi ang mga masasakit na mga alaalang ginawa ng pamilya nito sa kanya. Ano po bang problema? Mahinahong tanong niya. Palitan mo na nga ang upuan mo rito sa iyong bahay. Abay nakakasakit ng puwet. Umaalsa ng pako. Nayangat niya ang isang kilay. Ang lakas ng loob na magsalita. Samantalang ang bahay ng mga ito na kanyang kinalakihan ay kinakain na ng iba't ibang eksekto ang lahat ng kawayang upuan. Bukod pa rin, hindi maikakaila na nagagato na ang mga kahoy dahil sa pananalanta ng alay. Pasensya na po. Hayaan ninyo ipagagawa ko sa mga karpenterong kapitbahay ko. Nasabi na lamang niya. Hindi niya matiyak kung hayag ang sarkasmo sa kanyang boses. Pagkuha na tumayo ito at tinungong kusina na ilang hakbang lang mula sa maliit na salas. Abay okay ang ulam mo, saktong-saktong pagdating ko. Malawak ang pagkakangiti nito na hinawakan ng mangkok at inilapit sa ilong. Eksaheradong pumikit-pikit pa ito habang inaamoy ang paksiw na bangus. Napailing na lamang siya. Gusto po ba ninyong kumain? Alok pa rin niya. Hindi niya alam kung saan ang galing ang kakai. Mahal ng dibdib niya. Natural, alam mo namang paborito ko ang niluto mo. Bulyaw nito. Hinila nito ang silyang nakayakap sa mesa. Umupo ito roon. Nakakunot noong nilingon siya nito. Ano pang hinihintay mo yan? Pumunta ka na rito at ipaghain ako. Tumalima pa rin siya kahit nasukal sa kanyang lobang pagsilbahan ito. Hinamig niya ang sarili. She restrained herself na ipaalala sa amain na nasa loob ito ng kanyang pamamahay. Kumuha siya ng plato at sinandukan niyo ng kanin. Pagkuha niya iniyahin sa amahin. Kumakalaman ng sikmura, minabuti niyang hintayin lamang na makatapos na kumain at makalis ito. Binigyan niya ito ng kutsara. Napasinghap na lamang siya nang tabigin ito ang kutsara. Nabitawan niya yun at lumilapon sa sahig. Madali ka bang makalimot? Alam mong lagi akong nagkakamay kapag kumakain. Singhal nito sa kanya. Hindi po ako nakalimot. Binigyan ko po kayo ng kutsara upang gamitin niyo sa pagkuha ng ulam. Hindi pa po kasi ako kumakain. Naroon pa rin ang hinahon sa kanyang boss. Iritadong nilingon siya nito. Ay kung nandidiri ka sa akin, problema ba yun? Ay di magluto ka ng panibago. Paborito ko itong paksiw na bangus. Malamang na maubos ko nito. Wala siyang magawa kundi ang pabayaan na lamang ito. Pabugso siyang napahinga ng malalim. Hindi na mahalaga sa kanya kung maubos nito ang nilutong niyang ulam. Makakahinga siya ng maluwag kung matatapos na itong kumain nang tuluyang makalis na ito sa bahay niya. Naghintay siya ng halos kalahating oras ng abusuhan siya ng kanyang tiyo Lando. Pwede ka nang magligpit ng kinainan ko. Aruganteng mando nito. Sa halip na ikairaita, ikinahinga niya yun ng maluwag. Malapit na nitong lisanin ng kanyang bahay. O sige po, magpahinga na kayo sa salas. Aniya nang simulang ligpitin ng hapagkainan. Sumunod naman ito sa kanya. Mabuting bata. Anito na tininipik siya sa kanyang puwitan. Napakislot siya. Hindi niya malaman kung may halo ba yung mali siya o di sinasadyang kilos ng amahin. Balita ko'y pinasyalan ka rito ng iyong tiya. Nagulat siya nang marinig ang boses ng tiyuin sa kanyang likuran. Buong akala niya namamahinga ito sa salas. Nahihinto niya ang paghuhugas ng pinggan. Kinilabutan siya nang maramdaman ang hininga ng amain na tumatakama sa kanyang gulugod. Kilabot na may halong pandidiri ang agad naramdaman niya. Ertiyo Lando, manatili na lamang kayo sa sala. Natatarantang sabi niya. Dali-dali niyang tinapos ang paghuhugas ng mga pinggan. Aktong hahagilapin niyang malinis na tuwalya upang ipuna sa basa niyang kamay nang kabigi ng amay ng kanyang kakawan palapit dito. Tiyo, sinaklot siya ng takot. Bitawan po ninyo ako. Tensyonadong wika niya. Tila wala itong narinig. Napakaganda mo, Amanda. Noon pa may hinahangaan ko na ang taglay mong kagandahan. Panganib, iyon ang agad na rumestro sa kanyang isip. Igalang naman po ninyo ako. Nilangka pa niya ng katigasan ng kanyang tuhod kahit na nga matinding takot ang bumabangon sa kanyang dibdib. Sinuyod siya nito ng nasang tingin bilang katugo na ito. Matagal kong tinimpi ang nararamdaman ko, Amanda. At ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Animoy tinambol ang kanyang dibdib gawa ng matinding nervyos. Pilit na yung binaklas ang kamay nitong mahigpit na nakalingkis sa kanyang bebe.
Ano ba? Sigaw niya nang lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Pagbigyan mo na ako, Amanda. Hindi naman ako makakarating sa tiyahin mo. Mababaliw ako kapag hindi kita naangkin. May pandidiri siyang naramdaman ng ilapit nito ang mukha sa kanyang leeg. Naiiwas niya ang mukha ng aktong hahalikan siya nito. Pagbigyan mo na kasi ako. Ngumisi ito at animoy nakikipaglaro sa kanya. Diyos ko, tulungan po ninyo ako. Sa takot ay nausal niyang panalangin. Maawa po kayo sa akin. Anak po ninyo ako. Naiiyak na wika niya. Inisihan lamang siya nito. Gaga, kailanman ay hindi kita naging anak. Pagkasabi na ay muli nitong sinibasib ng halik. Pilit siyang kumawala sa pagkakayakap nito. Maaaring ang pagiging lasing ng tiyuhin kaya't nagawa niya itong itulak palayo sa kanyang katawan. Hindi na niya gawang lingunin ang amaing natumba sa tabi ng sinker ng kusina. Tinakbo niya ang pintuan palabas ng bahay, ngunit bago pa man niya mapihit ang siradora, napangiwisi ng maramdaman niyang pagsabunot sa kanyang buhok. Sa palagay mo ba'y patatakasin pa kita? Ito na ang pagkakataong kumaangkin ng nakababaliw mong katawan. Kinorner siya nito sa tabi ng pintuan. Bagamat dominado ng takot, naglumikot ang kanyang isip upang makawala sa tiyuhin. Walang alin lang ang hayok sa laman. Akmang itatas niya ang tuhod ng pigilin na yun ng magaspang na kamay ng tiyuhin. Hep, at balak mo pa akong alisan ng kaligayahan mo. Singhal nito. Nanlisik ang mga matang ipinako ang kanyang mga kamay sa haligi at mga tuhod na maniinipit ng ibabang katawan nito. Lalo siyang kinilabutan ng maramdaman ng matigas na pagkalalaki na alam niyang sadyang ikinikiskis sa maselang parte ng katawan niya. Aray ko po, napangiwisi siya sa sakit. Nang hablutin nito ang kanyang buhok. Kinaladkad siya patungo sa salat sa malamig na simentong sahig ay tinulak siya. Kung hindi niya itukod ang dalawang kamay, malamang na nabagok ang kanyang ulo. Gayun pa mandaman niya ang panginginig ng katawan. Hindi pa siya nakakabawi ng lakas ng kumbabawa ng buhong niyang tiyuhin ang kanyang katawan. Pilit siyang nagpumilas. Batid niyang hindi na niya mapapakiusapan ng tiyuhin pinanlabuan na ng isip sa pagnanasa nito sa katawan niya. Napakasama mo. Napapaiyak na bulalas niya sabay kalmot sa mukha nito. Nagmarka ang kanyang kuko sa mukha nito. May dugong na mukal roon. Lalong nalisik ang mga mata ng tiyuhin. Masama pala. Nangaasar nitong wika sabay unday ng suntok sa kanyang sikmura. Agad siyang namilipit sa sakit. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. The next thing that happened was vague to her. Tanging ang narinig niya ay biglang naalis ang bigat sa kanyang katawan. May narinig siyang malakas na ingay na tiyak niyang nasasaktan. Pinapanawan man ang ulirat, may narinig siyang pamilyar na boses na manay ang pagmumura sa kanyang tiyuhin. Nasa dibdib pa rin ni Bernard ang ngit-ngit nang magbalik siya sa bahay ni Amanda. You'll rot in jail. Wala kang kwentang tao. Nagkamali ka ng taong sasalingin. Magdadaan ka sa ibabaw ng bangkay ko na gumumagalaw ang babaeng pinakamamahal ko. Iyon ang manghang ng mga katagang binitiwan niya sa tiyuhin ni Amanda. Relax bro, she's okay now. Wika ni CJ nang ihinto nito ang sasakyan sa tapat ng bahay. Sinulya pa ni Bernard ang kapatid, then slightly bluntly, I haven't never been scared in my entire life until now. Amin niya rito. Nang marat niya kanina na kinukubawawan ng isang lalaki si Amanda, agad na umahon ang galit niya sa dibdib. Nung unay pinaghinalaan niyang may masam si Amanda, ngunit nang mapansin niyang hindi gumagalaw si Amanda at umuungol ito sa sakit, agad niyang hinaklit palayo sa katawan ng dalagang lalaki. Tremendous rage hoisted in him. Halos mabasag niya ang mukha ng lalaki. Muntik na siyang pinanawan ng konsensya kung hindi napatay niya ang lalaki. He decided na tawagan sina CJ at Andy Marsabilla. Ang mga ito ang tumulong sa kanya upang maisaayos ang lahat. Sinamahan siya ni CJ sa municipal upang reklamo at sampahan ng kasong lalaking nagtangkang humalay kay Amanda. Lalo siyang napuot sa lalaki nang malaman niyang tiyuhin pala ito ng dalaga. It's obvious in your actions at ako mismo ang makapagsasabi na mahal mo talaga si Amanda. Unfortunately, malabong magkaroon ng magandang ending ang pagmamahalan namin. Mapait na tura nito. Napatitig sa kanya ang kapatid na may pagkahabag sa kanya. Iniiwas niya ang tingin dito. Hindi siya sanay na kinakaawan. Oh, sige, I'll leave you here. You stay here, tatawagin ko lang si Andre Mar nang makauwi na kayo sa villa. Abiso niya sa kapatid bago pa lumawig ang kanilang pag-uusap sa dilema niya sa pag-ibig. Si Andre Mar ang pansamantalang pinagbantay niya kay Amanda sapagkat unconscious pa rin ang huli. Excited na relief ng pagpasok niya sa kwarto ay nakita niyang mulat na si Amanda, bagamat nakahiga pa rin ito sa kama. Kausap nito ang kanyang pinsan. Mahina siyang tumikim, sabay na napalingon ng dalawa sa kanya. Narito na pala siya. You can leave us now, Andre Mar. Hinihintay ka na ni CJ sa labas, but si Andre Mar na may pag-aatubili sa boses. Ako na ang bahala sa kanya.
Nang makapagpaalam ang pinsan kay Amanda at halikan siya sa pisngi ni Lisa na nito ang kwarto. Saka pa lamang siya lumapit sa dalaga nang marinig ang pagharap ng makina. Udyat na umalis na ang sasakyang kanyang lululanin na CJ at Andrew. "Are you okay now?" Masuyong pangungumusta ni Bernard sa kanya. "Gusto mo bang dalhin kita sa ospital?" Nilulunan ng genuine concern nito ang puso ni Amanda. "Hindi na kailangan." Aniyang nginitaan ito. "Are you sure baka may parte ng katawan mo ang nananakit?" Nag-aalala pa rin itong wika. "Wala ka nang dapat ay mahamba. I'm really okay." Pinasigla nito ang boses. "Thanks God." Moments later napansin niyang pagtingbagan ng binata. "May nasabi ba akong mali?" "No," ani itong lumanlam ang mga mata. "I just thought of your devil incarnate stepfather." Siya nga pala, saan niyo dinala si Tio Lando? Inquisitive na tanong niya. Aware na siya na nailigtas siya ni Bernard sa tangkang panggagahasa sa kanya ng Tio Lando niya. Andrimar partly detailed the commotion that happened. Hindi natuloy ang panggagahasa sapagkat dumating si Bernard sa municipal jail. Iyon ang nararapat sa kanya. Nang gagalaiting wika nito. "Bukas na bukas din ay sasamahan kita sa municipal police upang formal na masampahan ang kasong tiyuhin mo. Huwag na lang." "Did I hear it right?" Naiimposible ang sabi ni Bernard. Kawawa kasi ang pamilya ni Tio Lando. Maaaring lasing lang siya kaya niya nagawa ang bagay na yun. Walang susuporta kina Tia, Insyang at Margarita. "Are you crazy?" Nag-iinit ang kanyang mukha. Maaaring ang naloloka na siya. Sa kabila ng ginawa ng tiyuhin, may awa pa rin siyang nararamdaman para rito. "Amanda," hinawakan ng binata ang balikat niya. Tila umaamot ng kanyang eksplanasyon. Nagyuko siya ng mukha. "Alam kong itinatanim mo lang sa utak mo na may utang na loob na dapat kang tanungin sa pamilya niya. But the issue is your safety. Ikaw na rin ang nagsabi sa akin na minsan di ka nila itinuring na isang kapamilya. Paano kung gawan ka niya uli ng masama ng tiyuhin mo? Hindi sa bawat sandali ay laging narito ako. And you know the reason." Nakakagat niya ng marinang ibabang labi. Bernard had a point. Hindi sa lahat ng sandali ay may pagtatanggol siya nito. Lalo na't di maglalaw na ikakasal na ito sa ibang babae. Iyon ang eksakto ang pinahihiwatig sa kanya ng binata. "Don't worry about me. Mag-iingat na lang ako sa susunod." "Damn it, Amanda. Don't give me that crap." "Yes, somehow, you're courageous enough to live alone, but not all the times. Babae ka pa rin. Nababasa ko pa rin sa mga mata mo ang takot." Huminaho ng boses ni Bernard sa huling tinuran. Nasanggiin ito sa puso niyang katotohanan. She broke into tears. "Oh, Amanda." Lumambot ang ekspresyon ni Bernard. Kinabig nito ang katawan niya palapit sa malapad nitong dibdib. "You're right." Napasinghot na panimula niya. "I was brave enough dahil kinakaya kong mabuhay mag-isa. Ngunit kanina napatunayan ko sa sarili na may kulang sa akin. May forgave me a realization. I thought I will something important to me na may bibigay ko sa lalaking pinakamamahal ko." Tinitigan siya ng binata. "Yun ang iyong kalinisan, right?" Marahan siyang tumango. Lumungkot ang anyo ng binata. "Unfortunately, wala na akong karapatang maangkin ang bagay na may pagmamalaki mo." Wika nito. "You have the right." Walang pag-atubiling wika niya. "It will prove na ikaw pa rin ang laman ng puso ko. It will prove na kahit may kanya-kanya na tayong buhay, nag-iisa ka pa rin dito." Hinawakan niya ang dibdib na tapat sa kanyang puso. "You still love me. Wala na akong karapatang magkaila sa iyo. How I thought I have lost you." Blessing in disguise pa lang nararamdaman kong selos kanina nang pagpasyahan kong kausapin ka sa paaral ninyo kaninang hapon. "Pumunta ka kanina sa eskwelahan?" Maang nausisa niya. "Yes, but when I saw you na masayang nakikipag-usap kay Albert, sinalaki ng selos ang puso ko. Pinura ko sa isip ang planong makikipag-usap sa iyo. Istilihim ko kayong sinundan. At lalo pang nagtumindi ang selos ko nang makita ko kayong magkayakap. Parang gumuho ang mundo ko ng sandaling ito. I thought you're trying to move on with your life without me. Ngunit ngayong narinig ko sa iyo, mahal mo pa rin ako. Inlis mo sa aking dibdibang alinlangan. You made me happy. You made me complete again." Anang binata with such earnestness. But wait, lantad sa expression ito ang pagkagulo. Are you serious nang sinabi mong may karapatan pa rin ako sa iyong kalinisan?" Ang mga matay pinako sa kanya. Sinalubong niya ang matiim nitong titig bago sumagot. "Yes." Nagningning ang mga mata ng binata. "And we can start all over again. Uurong ako sa kasal namin, Trisha, at ikaw ang ihaharap ko sa dambana." Ang ideyang siyang pakakasalan ng binata ang naghatid ng saya sa pusong niya. Ngunit sandali lamang ito. Titig na titig ang binata sa kanya while waiting for her response. This time umilap ang mga mata niya. Nalulungkot siya sapagkat may nananatiling sagwil sa kanilang pag-ibig. "Answer me, Amanda. Can we start all over again? Let's consider the past na isang bangungot lamang.
Masuyong wika nito. Hindi siya nakaimik o at hindi mapapasubalian na nag-uumapaw ang saya niya sa dibdib na nagdadalang habag siya sa binata. Kapag itinimo niya sa isip ang kanyang prinsipyo, batid niyang naiipit ang binata. Ngunit kailangan nilang magsakripisyong dala. Muli napatitig siya sa binata. Muli rin niyang iniiwas. Hindi niya matagalan ang ekspresyon itong puno ng insekuridad. Ngunit may maipapabaon siya sa binata. She'll treasure it. Kiss me, Bernard. Panas na wika niya. Napamaang ang dalaga. Napakalayo na nung naging sagot niya. Are you serious? Yes, I am. Tulad ng sinabi ko sa iyo, ibibigay ko ang aking kalinisan sa lalaking pinakamamahal ko at gusto kong ibigay ang immaterial thing na ito sa iyo, Bernard. Virgin or not, I still love you, man. Hindi lang ang kalinisan mong makakapagpasaya sa akin. It's you that I already wanted and what I want to give it to you now, with emotional reasons or something else. Putol niya sa sasabihin pa nito. Alam niya ang patutunguhan ng sasabihin nito. He's insisting na dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-ibig. That's a mistake, damn wrong. Amanda, hindi makapaniwalang napatitig ito sa kanya. Make love to me. Paghahamon niya. Hindi niya alam kung saan ang galing ang lakas ng loob na sabihin ang selang bagay na iyon. Na binabaluktot mo ang isip ko, Amanda. Nahihirapang wika nito. All you need to do is join me in bed. Make me aware that you're really a man. If you will not do it with me, I'll give my virginity to any man na makasalubong ko bukas. Kung malimlim ang anyo ni Bernard, you cannot do that. Try me, chinap na sabi niya. Kung alam lang ng binata na nangingilabot siya sa mga katagang humuhulag po sa kanyang dila. Bullshit. Pagkabulalas na yun ay mahigpit siyang hinawakan sa balikat. She bit her lower lip sa kirot na naramdaman. Figuratively, tila isang dragon ang binata na gustong magbuga ng apoy sa kanyang harapan. Naniningkit ang mga mata nito. You're asking for it, then ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Tiimbagang nawika nito. Bernard initiated the kiss. It was harsh, almost bruising her lips. Nagpaparusa sa kabasalan ng malalambot niyang mga labi. But she's amazed dahil dama pa rin niya ang init at sensasyong hatid ng halik na iyon. Naikawit niya ang mga kamay when his tongue sickened and danced inside her lips. Insane with the passion, nagbigay daan siya upang makapasok ang panauhing magbibigay sa kanya ang higit na sensasyon. Saglit nitong pinakawalan ng kanyang mga labi. Dihim niya itong ikinadismaya. Ang mga mata ni Nuko ay may galit na mababakas ay nahalinhan ng emosyong gustong ipagpala ang dalaga. Oh, Amanda, I want to get mad at you, but the emotion I feel for you is so strong. Paanas na wika nito. Naghatid sa kanya ng kiliti ng hawiin nito ang buhok niyang tumatabi sa kanyang mukha. Mabini ang galaw ng kamay nito. Gumawa ng landas ang kamay nito and gently touch her slightly parted lips. How please, Bernard? You're asking me for what hand? Nanunoksang tanong nito. Namumungay ang mga mata. Naibaning liya ang paningin sa gawing pinto. She couldn't believe herself. She was begging him to curse her. Don't be shy, Han. You want me as much as I want you, he said in a husky tone. I am asking you to look at me. Bagaman nasa dibdib pa rin niya ang hiya, tila may mahik ang gamit ang binata upang mapasunod siya nito. Nahigit niya ang kanyang hininga nang mapagmasdan ng binata. Standing beside her ay tila isang Greek god. He's totally naked. His well-sculptured body ay tila nangangako ng sanlaksang ligaya sa mga kalahi ni Eva. And thank God she's belong to the species. Touch me, Amanda. Anito nang tuluyang tumabi sa kanya. At tila isa siyang ngalipin na sumunod dito. Napapalunok na idinampi niyang palad sa malapad na dibdib ng binata. At naglakas loob siya na pagapangin ang kamay until she found his growing wellness. Amanda, anas ng binata. At tila iyon ang naging hudyat kay Bernard upang pagliyabin pa ang ningas na tumutupok sa kanilang katawan. Hindi na niya alam kung paano nangawala ang kanyang mga saplot. Nakakapagpalimot ang sensasyong na pinadarama sa kanya ni Bernard. Tila dinadala siya nito sa dimensyon ng binata. Lamang ang makakalikha. And she killed the passion intensifying in the deep part of her. Bernard, please be gentle. Pabulong na wika niya ng aktong iposisyon nito ang sarili sa kanyang ibabaw. She felt his hard manhood steering into her. I can assure you that. Then he entered it firstly, but gently. Sa una lamang ang kirot dahil agad yung nahalinhan ng walang kalilip na ligaya. Nagising si Amanda dahil sa malalanghap niyang mabangong aroma ng anumang niluluto sa kusina. Akamang babalik pa siya sa kama nang maramdaman niyang pangingirot ng ibabang bahagi ng kanyang katawan. Automatikong bumaha sa kanyang isip ang nangyari kagabi.
May sumilid na siya sa kanyang puso. Hindi niya hinda ang kirot ng tuluyang bumangon siya sa kama. Ilalapat na sana niya ang mga pasasahig. When she became fully aware na totally naked siya, wala man ang binata sa kanyang tabi, pinamulahan siya ng mukha. Naunang gumising sa kanya ang binata. Nangangahulugang nalantad kay Bernard ang kanyang kahugdan in broad daylight. Hinamig niya ang sarili matapos isuot ang dress na pambahay na lampas tuod ang aba. Sinuklay-suklay niya ang natural na maitim at lampas balikat na hubad. Napasulyap si Bernard sa kanya nang bumungad siya sa kusina. Good morning, Han. Masayang bati nito. Lihim siyang na-amuse sa kasuotan ng binata. Nakasuot ito ng apron na tumatakip sa maskuladong pangangatawan nito. Sa ibang lalaki, nagmumukhang bakla kapag nagsuot ng apron, ngunit iba sa panig ng binata. Lalo itong naging sexy sa kanyang paningin. Nagulat na lamang siya ng sandaling iwan ito ang niluluto sa gas stove. Lumapit sa kanya at sinil siya ng halik sa mga labi. Namula siya sa inakto nito. I have a bad smell, right? Inunahan niya ito bago pa makita niya ang pangiwi ng mukha nito sa amoy ng kanyang bibig. You're wrong, Han. Mas magumbang pa sa niluluto ko ang mga labi mo. In fact, I want to devour you again. Minsan pa siyang pinamulahan. Napahalakak ang binata. Oh, my innocent Saren. Pwede bang iwasan mo ang pagbablush? Lalo lamang akong natutok sa sayo. Sige ka, muli tayong pupulutin sa kama kapag lagi kang umaaktong nahihiya sa harapan ko. Sukat sa sinabi ng binata, nagangat siya ng mukha. She composed herself, but pani gusto niya ang ideyang muli silang magkukulong sa kwarto and share again the burning passion, ngunit kailangang rindahan niya ang sarili. Let's eat our breakfast, Han. Untang nito. Nahulog siya sa hapag na nahulog sa malalim na pag-iisip. Umiisip ng tamang sasabihin sa binata upang mapaalis na ito sa kanyang bahay. Kapag nanatili pa ng ilang oras sa bahay, mawawala ng saysay ang ipinangako niya sa sarili. Ngunit tila gustong magbaguhin ng binata ang kanyang pasya dahil panay ang pagsisilbi nito sa kanya. At di niya may tatanggi na ninahan siyang kumain sa kabila ng mga negatibong bagay na bumabalis sa kanyang isip. His sweet gesture swept all her worries in mind. Ngunit nang matapos silang kumain at simulang iligpit, si Bernard na ng mga pinggan sa mesa. Noon umandar ang kanyang isip. Ipaubaya mo na sa akin ang paglilinis ng pinggan. Wika niya na inagaw rito ang isang pinggan na isasalansan sa iba pang pinggan. Nginitian siya ng binata. Inalis nito ang kamay niyang nakahawak sa isang plato. I'm your slave, Han. Just relax or bother yet. Panoorin mo ang future husband mo, obliging himself to do the house chores. Napatingin siya sa binata. Future husband? Inulit niya ang katagang ayon sa kanyang isip. Don't say that term. Saway niya. What term? He asked teasingly. Oh, Bernard, don't make it hard for me. Wika ni controlling and servant grown. Naglaho ang masayang anyo ng binata. Napatitig ito sa kanya. Anong bagay ang pinapahirap ko? The situation between us. Alam mong wala nang kinabukasan ng relasyon natin. Walang kinabukasan. Hindi pa ba sapat na pinagsaluhan natin kagabi to say we have a nice future ahead of us? Taimbagang nasabi ng binata. She controlled the tears na gustong mamukal sa mga mata niya. She succeeded nang mag-angat siya ng tingin and fought her intent gaze buried on her. It didn't change the fact na ikakasal ka na. But I'm willing to back out from that damn wedding kung iyon ang pinapangamba mo. Ngunit ayaw kong bagabagin ng aking konsensya. Magkakaroon ka ng anak kay Tricia and that will always be the barrier between us. He sighed sharply. Tell me, Amanda, paano ko ba ipauunawa sa iyo na hindi ko siya mahal? I'll acknowledge my child kahit hindi ako kasal. At paano kung magbunga rin ang nangyari sa ating dalawa? Napatda siya sa tinura nito. Kasi hindi niya naisip ang bagay nun nang ibigay niya ang sarili sa binata. Tangi kasing naisip niya na ibibigay ang kanyang kalinisan dito. Agad kasi niya yung ipinasya ng muntik nang makuha ng kanyang kinikilalang ama ang iniingatan niyang puri. You can't answer me dahil malamang iyong mangyari. Untag pa ng binata. Nagkakamali ka. That's possible. I'll stick with my decision. Walang kinabukasang naghihintay sa ating dalawa. I-consider mo na dalawa last night. Ang nangyari kagabi is purely lust. But it was not. You're handsome. Maraming babaeng mahuhumaling sa'yo. Isa ko roon. I was feeling damsel in distress last night. And you were here to comfort me. And I was tempted. I craved for you. I lust for you. Halos hindi ko mawala ang mga katagang yun sa kanyang bibig. Naningkit ang mga mata ng binata. I can't believe I heard those words from you. And presume na pawang kasinungalingan ang sinabi mo sa akin na mahal mo pa rin ako. Nag-ibon siya ng hangin sa dibdib bago sumagot. Yes, I lied to you. Hindi na kita mahal. Kuyumang mga kumaang lumapit ang binata sa kanya. Punong-puno ng galit ang mga mata.
Akmang hahawakan siya subalit binawing muli ang kamay. You're a hopeless case, Amanda. Timbagang ng wika nito. Pagkuha na tinalikuran sa hinto. Mapapiksi pa siya ng pabalyang isinarito ang front door. Saka pa lamang nahilam ang mga mata niya sa luha. Maya-maya pa'y namalispis ang masaganang luha sa mga mata niya. Amanda, narinig mo na ba ang balita? Tanong ni Nerissa sa kaibigan sa pagitan ng pagkain nila ng pananghalian sa kantina ng paalan. Anong balita? O sisa ni Amanda sa kaibigan. About Bernard. Anong meron sa kanya? Ilang kapalingan ng kawalang interes ang boses. Ngunit sa puso niya sabik na siyang makasagap ng balita tungkol sa binatang gusto niyang iwaksis sa isip at puso. But unfortunately, Bernard was still occupying the deepest part of her. Ipalalabas sa telebisyon ng exclusive live interview kay Bernard at sa babaeng pakakasalan niya. Alam kong masakit sa iyo ang balitang iyon, lalo na kapag nakita mo silang sweet na sweet sa telebisyon. Sinabi ko lang to sa iyo at I'm not advising you na panoorin niyon. Hindi pa niya napapanood ang interview sa dalawa. Nasasaktan na siya. Ngunit hindi siya magpapahalata sa mga kaibigan. I'm not hurting. Kasual na wika niya. In fact, masaya ako para sa kanya. Nalukot ang mukha ni Nerissa. Huwag kang magpaka-ipokrita. Hindi mo may tatago sa akin ang katotohanan. Kung gusto mo, samahan mo ako sa bahay na manood ng exclusive interview na sinasabi mo sa akin. Just to show na hindi ako masasaktan. Hamon niya rito. Iningusan lamang siya ni Nerissa. It is confirmed, ma'am. Anang lalaking detective na inupahan ni Isabela sabay patong ng brown envelope sa mesa. Nariyan po ang lahat ng investigasyong ginawa ng mga tauhan ko. Nagalak si Isabela sa narinig. Hindi niya pinatagal ang pagbubukas ng brown envelope. Lalo siyang natuwa sa nakita. Mga litrato yun ni Trisha at ng lalaking hinihinala niyang may pananagutan sa ipinagbubuntis nito. May kasama pa yung mga medical certificate kung saan unang nagpa-check up si Trisha na may kinalaman sa pagbubuntis nito. Nagsalubong ang kanyang kilay. Kasapakat pala ni Trisha si Dr. Fuentes, malapit na doktor ng kanilang pamilya. Impatient sa matutuklasan, binasa niya sa harap ng detective ang medical certificate. Napatango-tango siya. Tila nabunutan siya ng tinik. Nakaramdam ng saya para kay Bernard. Malinaw sa isinad na medical certificate na buntis na si Trisha bago pa man dumating si Bernard sa buhay ng babae. Saka pa lamang siya nagangat ng mukha nang mabasa niya ang papel na nagbigay sa kanya ng sagot. Job well done, Detective Benitez. Masayang pahayag niya. Inabot niya rito ang puting sobre na naglalaman ng karampatang bayad sa ginawa nitong investigasyon. Matapos makipagkamay rito ay nilisan niya ang restaurant. Natipanan nila. Walang inaksi ang oras si Isabela. Pagsakay niya sa dalang kotse, agad niya yung pinaandar. Sorry girl, you lost your face. I'm coming. Sigaw ni Trisha sa sino mang taong walang tigil sa pagbasar sa labas ng pintuan ng kanyang condo unit. Naantala siya sa paglabas ng kwarto. Inayos muna niya ang sarili. Maaaring si Bernard ang kanyang panauhin. May sayang dumapo sa kanyang dibdib. A victorious smile appeared on her lips. I told you, Tricia. Siyang susuko sa iyo. Tagumpay na saan niya sa sarili. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Upang mamula. Hindi pa nakontento, tuniyang niyang banyo at winisika ng mga mata ng tubig. Nang tumingin siya sa salamin, may ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Aakalain niyang nanggaling sa walang tigil na pag-iyak. Napakatalino mo talaga, Trisha. Aakalain niyang dinamdam mo ang nangyari sa inyong dalawa. Saka pa lamang siya lumabas ng kwarto at binuksan ang main door. Pagkagulat ang pumadha sa kanyang mukha nang tumambad sa kanyang paningin ang di inaasahang bisita. Isabela, gulat na wika niya sa eleganteng kapatid ni Bernard. Saglit itong napatda nang mapagmasdan siya, ngunit agad ding inangat ang isang kilay. Tila sinasadyang ipakita sa kanya na hindi ito nabahala sa nakikitang pamumula ng kanyang mga mata. Tuloy-tuloy itong pumasok sa lab ng unit niya. Lihim siyang nagngingit-ngit. Still she managed na i-compose ang sarili. Kailangang makuha niya ang simpatya nito. Sigurado siyang nakaabot na rito ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa ni Bernard. Marahan ang hakbang na lumapit siya rito. Ba't ka napadalaw? Oh, I shouldn't ask that. Kunway pinalungkot niya ang expression. Narito ka upang laitin ang pagkatao ko. Narito ka upang sumbatan ako. Enough of your famous acting, Trisha. Sikmat nito. Lihim na nagsintar ang kanyang dibdib. Tila walang kwenta sa mataray na kapatid ni Bernard ang kanyang drama. She must expect it. Kilala ito sa social circle bilang high and mighty Isabela Mondragon. Anong acting? Hindi kita maintindihan. Mahinahon pa rin ang wika niya. Why don't you find out for yourself? Ipakita mo sa akin ang totoong Trisha Salvador. Hamon ito. Please Isabela, hindi ako naghahanap ng away.
Kung pinagkakaganyan mo ay ang panlolokong ginawa ko sa kapatid mo, God knows na labis kayong pinagsisisihan. Muli pinagtaasan siya ng kilay ni Isabela. Konti na lang natitirang pagtitimpi sa kanyang dibdib. Gusto na niya itong tarayan. Suminghot siya. Sinadya niyang iparinig ang kanyang paghikip. I love Bernard. Natukso lang akong pumatol sa ibang lalaki dahil hindi niya pinahahalagahan ang damdamin ko. Naging napakalamig ng pakikitungo niya sa akin. Babae lang ako na naghahanap ng importansya. And eventually became reason kaya't nakalimot ako. Believe me, Isabela. Inismeran lamang siya ni Isabela na isinulak ng kanyang dugo. I cannot afford to lose him. Patuloy na drama niya, kaya't nagawa ko siyang ibakla. Kahit na tinakot ko siyang ipalalaglag ang anak namin, but in my heart, hindi ko magagawa ang krimen na yun. I have fear in God. I pity you, Tricia. Maanghang na true ni Isabela. Hindi mo ako makukuha sa iyong mga drama. Bistado na kita. Inihagis sa kanyang pana ng isang brown envelope. Nagugulong mo yung pinulot niya iyon. Kaya na lamang ang kanyang pagkatigalgal lang makita ang laman niyon. Sa huli parang tinambol ang kanyang dibdib sa labis na kaba ng makita. Now tell me, ano ang kahulugan ng mga ebidensyang yan? May pagkakailangan mo pa ba sa akin ang lahat? Maaaring napaniwala mo ang kapatid ko, but not me. Sikmat nito. Sinibat niya ito ng masamang tingin. Namuuyam ng ngiti ang ignante nito sa kanya. You cannot bluff me with this, singhal niya. Subalit batid niya sa sariling matibay ang mga ebidensyang nakalap ni Isabela. She was secretly frightened. Leave my brother alone kung ayaw mong malaman ng publiko ang panlulokong ginawa mo sa kapatid ko. Napatda siya. Hindi na siya nakapagsalita sapagkat agad siyang tinalikuran ni Isabela palabas ng unit niya. Karma, may ituturing ni Bern na yun ang nangyari sa kanya. Naging mapaglaro siya sa mga babae at ngayon kailangan niya yung pagbayaran. He will wait for just 1 week at papatawanan siya ng kanyang parusa. That was what he felt. A retribution for being a lady killer. Ikakasal na siya sa babaeng ni Minse hindi sumaging magiging bahagi ng kinabukasan niya. Nang mahuli niya si Acto si Tricia na may katalik na ibang lalaki, pinili niyang manahimik. Ngunit dahil sa galit, inilabas niya ang sama ng loob kay Isabela. Ayaw niyang palakihin ang isyu kaya't hindi na niya pinalam sa ibang miyembro ng pamilya. He'll sacrifice his life. Hindi niya alam kung ano ang magiging buhay niya sa hinaharap, but he will gamble. He will give Tricia another chance. After all, siyang may kasalanan kung bakit pumatol ito sa ibang lalaki. Isa pa walang bukas na naghihintay sa kanya. Pumait ang anyo niya. Gusto niyang magalit sa babaeng nagpumilit sa kanya na pakasalan si Tricia. But the more he thought of her, his love for her tough his anger. Wala siyang magawa kundi ang lunurin ng sarili sa alak. Hindi naman siya pinaghihinalaan ng pamilya na may dinadala siyang problema sapagkat hindi siyang ma-absent sa trabaho. Pansamantalay doon siya nananatili sa bahay ni Carlo at Isabela. If his home, delikado ang iniingatan niyang sikreto sa kanyang mama. Magaling itong bumasa ng damdamin. Ayaw niyang makasimpatya ito sa kanya. Tama lang minsang naging tagapagtakip niya ito sa mga babaeng pinaasa niya. Wala nang dahilan upang matuloy mong lunurin ang sarili mo sa alak. Napalingon siya kay Isabela. Naging palaisipan sa kanyang tinura nito. Hindi ka na niya guguluhin pa. Wika nito. Umupo ito sa stall na paharap din sa minibar. Oh, sino pa? The crazy girl who blackmailed you. Aniya sabay abot sa kanya ng brown envelope. What's this? Naguguluhang tanong niya. An evidence that will set you free. Bagay na makapagpapabalik ng kasiyahan mo. Ang makahulugan nitong mga salita ay nagpagulo sa kanya. Bago siya pa irita, agad niyang binuksan ng brown envelope. Unang tumambad sa kanya mga litrato si Tricia kasama ang hayop na lalaki. Tumatahip ang dibdib niya na kinuha pa ang ibang mga papel sa loob ng envelope. Parang wala sa kanyang tabi si Isabel na ilang minuto na yung sinaliksik at binasa. I'm not the father, nababaghang bulalas niya. Yes, my brother. How stupid you are upang hindi magpakandak ng investigasyon laban sa malditang babaeng iyon. Sa halip na mairita, bigla na lamang siyang napahalakhak. Sa gulat pa ng kanyang kapatid, bigla na lamang siyang nagtatalon sa tuwa. Yeah, I was the most stupid creature on earth na makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Pag-amin niya, by the way, why did you do it? Simply you are my brother. Hindi ko matagalan na nakikita kang paghihirap mo. Napayakap siya sa kapatid. You are such a good sister to me. I owe you a lot. Sinsirong sabi niya. Natawa na lamang si Isabela. Hindi bagay sa iyong magdrama. Makakabayad ka ng utang na loob sa akin if you will go back to San Ildefonso. Muli mong dalhin si Amanda sa pamilya natin. Nasiyahan siya sa narinig. Talagang iyon ang pumasok sa kanyang isip nang malaman niyang hindi siyang ama nang ipinagbuwantis ni Tricia. Ngunit bigla ring nanalakay ang selos sa kanyang dibdib. But your husband, it seemed that he's having an affair with Amanda.
Bernard, nagsalubong ang mga kilay ni Isabela. Magkaibigan lamang sila. Totoong umibig siya sa asawa ko, ngunit nakalipas na yun. Kung palagi mong iisipin ang negatibong bagay na yun, ako mismo ang tututol sa iyo na balikan mo si Amanda. Pinagbibintangan mo ang asawa ko. I trust Carlo. Mahal niya ako at sana'y ganun ka rin kay Amanda. Napahiya siya. I'm sorry, maybe nagiging paranoid na nga ako. You're really insane. I'm insane kapag si Amanda ang involved. I hope you understand me. Dahil ngayon lang ako nagkaganito sa isang babae. Ginagap nito ang kanyang kamay. I understand you. O sige, aalis na ako. Wait, figil nito. Fix yourself first. Mahiya ka namang magpakita kay Amanda sa ganyang itsura. Natalawan na lamang siya. Ang haggard look niyang tinutukoy nito. Tinutubuan na rin siya ng stable sa mukha. Tama ang kapatid niya. He must be fresh bago magpakita kay Amanda. Huwag mo na akong ihatid. Lumuwas ka na ng Maynila. Baka abutin ka pa ng hating gabi sa daan. Pahayag ni Amanda sa kababata. Katatapos lang ng kanyang klase at naroon sila sa labas ng gate ng paatan. Sus, walang anuman yun sa akin. Nakapagpaalam naman ako kay Isabela. Mahigpit ka rin niyang ipinagbilin sa akin. But I insist na umalis ka na. Pagpupumilit niya. I'm afraid na hindi kita susundin. Pagmamatigas ni Carlo. Napabuntong hininga na lamang siya. Kung sa bagay advantage sa kanya ang gagawin itong paghatid sa kanya bago ito lumuwas ng Maynila. Isa pa na sisinag niya sa mukha ng kababata na ito ang masusunod at walang kwentang pag-aalala niya rito. Okay, you win. Good, nasisiyang bulalas ito. Aktong ipagbubukas siya ni Carlo ng pintuan sa front seat nang maagaw ang kanilang atensyon ng pamilyar na kotse. Pumarada ito sa tabi ng kotse ni Carlo. Mahigit ni Amanda ang hiniga ng inawa ng kotseng iyon, ang bulto ni Bernard. Tiyak ang bawat hakbang nitong lumapit sa kanilang dalawa ni Carlo. Seryosong ekspresyong nakalarawan sa mukha nito. Can I borrow her bayaw? Anito yung nalingon si Carlo. Nasa mukha ni Carlo ang gulat na tumingin sa kanya. Nainis siya sa kababata dahil tila wala ito sa sariling tumango. Higit pa man, nairita siya kay Bernard dahil sa kababata ito nagpaalam at hindi sa kanya mismo. Napasinghap na lamang siya ng hagipin ni Bernard ang kanyang kamay. Let's go. Pumiksi siya bilang pagtutol, subalit lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay nang akayin siya nito patungo sa dalang kotse nito. Hindi na niya nasambit ang pagtutol nang buksan nito ang pinto ng front seat. Wala siyang magawa kundi ang sumakay roon. Ano bang problema mo? Singhal niya rito nang makasakay din ito sa gawin ng driver's seat. Hindi siya nito sinagot. Pinaandar nito ang sasakyan at matuling pinatakbo. Muntik na siyang mapasubsob sa dashboard. Ano ba? Saka pa lamang nito ginawang normal ang pagpapatakbo ng kotse. Ngunit nanatili pa rin itong tahimik. Sumagi sa kanyang isip ang sandaling ipatawag siya ng principal sa opisina nito. Nakita niya raw ng binata na seryosong. Sumakay sila sa kotse nito na palaisipan sa kanya kung saan siya nito dadalhin. It seemed na mangyayari na naman ang ginawa niyang pakikiusap dito. Sometimes she couldn't understand it. Bernard is unpredictable. She sighed inwardly. Bilisan mo ba ako dadalhin? By the way, bakit ka narito? Akala ko ba'y malinaw sa ating dalawa na hindi na tayo dapat magkita? Pumiyok siya sa huling tinurong. Tila ito na rin ang hindi nakatiis. Inahinto nito sa tabi ng aspaltadong kalsadang minamanehong kotse. Binasag nito ang pananahimik. For your first question, muli kitang dadalhin sa Manila. Sa pamilya ko. Sa pamilya mo? Gulat na wika niya. But, wait, I'm not yet finished. For your second question, I'm here dahil sa ikalawang pagkakataon ay muli kong iaalok sa iyong aking pangalan. Hinugot nito sa bulsa ang pula at maliit na kahon. Sa harap niya ay binuksan niya iyon. Tumambad sa kanyang paningin ang isang kumikinang nagintong singsing na may brilyanteng nasa ibabaw niyon. Pumilis ang pagpinting ng puso niya at halos kumawala ang puso niya sa dibdib. Nahigip nito ang kanyang kamay at isuot sa isang daliri niya ang singsing. No, this is wrong. Saka pa lamang siya nahimasmasan nang rumistro sa kanyang balintataw ang mapanguyam ng ngiti ni Tricia. Aktong huhugutin niya ang singsing sa daliri, ngunit napigilan siya ni Bernard. This is right, Han. But you're getting married, for God's sake. Kaya pwede ba huwag mo akong paglaruan? Nagalit-galitan siya. Muli sumiryaw sa mukha ni Bernard. I'm not playing with you. It's true that I want to marry you, and I want you to be the mother of my children. Oh, Bernard, akala ko ba'y naging malinaw na sa ating dalawa ang lahat? There's no future between us. Nahihirapang sambit niya. Remember the barrier between us, ang magiging anak mo sa kanya. That I have no obligation to her. Nangunot ang noon niya. She's caught by the wilderment. At tila naintindihan ng binatang pagkagulo ng mukha niya.
I have a sigh. It's all a lie. Niloko lamang ako ni Trisha. I'm stupid dahil muntik na niya akong mapaniwala na anak ko ang ipinagbubuntis niya. How did you know na hindi mo anak ang ipinagbubuntis niya? Itong usisa niya. Thanks God, I have Isabella as my sister and my savior. She took the initiative na mag-conduct ng investigation. That was the time na nahuli ko sa akto si Trisha na may katalik na ibang lalaki. That time, alam ko ng bagay na iyon. Agaw niya sa sasabihin nito. Mapait siyang napatitig sa binata. Minalak mo pa rin magpakasal kay Trisha sa kabila ng kanyang pagtataksil. Hear me out firsthand. Nagdesisyon akong ipagpatuloy ang kasal namin dahil wala namang kinabukasang naghihintay sa akin. Itinaboy mo na ako sa iyong buhay, so I just planted in my mind na magsakripisyo na lamang ako. Pero mabait ang Diyos, hindi niya ako hinayaang magdusa. At tulad nga ng sinabi ko, Isabella made the effort to conduct an investigation. Wala raw kasi siyang tiwala kay Trisha. Thanks to her instinct dahil hindi siya nagkamali. Matapos ang paliwanag na iyon, ay ginagap nito ang kanyang palad. I'm her again in your life, begging for your love, begging you to love me. Bumilis ang pintig ng puso niya. You don't need to do that. Batid mong nag-iisa ka lamang sa puso ko. Ngunit iba ang ipinahiwatig mo sa akin kinabukasan matapos na may mangyari sa ating dalawa. Isa lang naman ang rason ko kung bakit nagawa ko ang kahangalang iyon. I want you to live my life for the future of the child. Ngunit ngayong nalaman ko na nawala ka palang obligasyon sa batang iyon, labis kong pinagsisihan ang lahat ng mga sinabi ko sa iyo. Tumigil siya sa pagsasalita at nilakasan ang loob na tumitig sa binata ng diretso. At kung talagang seryoso ka sa proposal mo, I'll accept it with all my heart. Of course, I'm serious. I want to marry you. Although I have doubt na ako lang talagang nariyan sa puso mo. Naguluhan siya sa tinura nito. Hanggang ngayon may duda ka pa rin sa pagmamahal ko sa iyo. I'm sorry, Han, pero kinakain ng panibuho ang puso ko sa tuwing nakikita ko kayong magkasama ni Carlo. But why? Tanong pa rin niya kahit may ideya na siya sa dahilan ng pagsiselos nito. Lumambong ang hinanakit sa mga mata ni Bernard. Hanggang ba hindi mo pa rin naaaminin sa akin na minsay inukupa ni Carlo ang iyong puso? Malungkot na turo nito. O maaaring hanggang ngayon nasa puso mo pa rin siya. Hindi niya magawang magalit sa binata sa maling akusasyon nito. After all, kinaluwag ng puso niya nang magtapatan siya nito ng damdamin. At marahil ito ng pagkakataong hinihintay niya, huminga siya ng malalim. Yes, it's true na minsay inibig ko si Carlo. Ngunit nakalipas na yun. Kung nakikita mo kaming laging magkasama, simply he's my childhood friend. Siya ang nag-comfort sa akin sa mga araw na umiiyak ako dahil sa kinasapitan ng pag-ibig nating dalawa. You should not judge me in knowing na may relasyon kaming dalawa dahil sa tuwin ay nagpapaalam si Carlo kay Isabella kapag ipinapasyal ako ng aking kababata. I'm not that bad upang sirain ang maganda nilang pagsasama. Isa pa'y posibleng manumbalik ang pag-ibig ko kay Carlo dahil ginising mo sa puso ko ang totoong pag-ibig. Really? I'm not saying na maniwala ka sa akin. Ngunit nito ko lang huli nalimi na minahal ko si Carlo dahil nahanap ko sa kanya ang mga katangian na gusto ko sa isang lalaki. Siya ang lalaking tiningala ko sa aking pagdadalaga. Ang tagapakinig at taga-aloko sa aking mga problema hinggil sa pamilya ko. I'm nothing compared to him. Bakas ang insecurity sa boses ni Bernard. You're incomparable to him. You're my hero dahil labis mo akong pinahanga dahil isa kang lalaki na may paninindigan. Sa unay inibig na kita at lalo pa yung lumalim ng akuin mo ang responsibilidad kay Trisha. Sa ibang mayamang lalaki, maninindigan sila sa prinsipyong pinaniniwalaan, but you're different with them. You charm me with your looks, but your bravery deepened my strong emotions for you. Tila naantig niya ang damdamin ng binata. May sumungaw na luwas sa mga mata ng binata. Oh, this is the first time na napaluha ako sa isang babae. Mabirong wika nito, but I'm really glad to hear that. Ninitian niya ito. I hope those explanations are enough. Sufficient indeed. Hayaan mo. Kapag naikasal na tayo, I'm sure na maaalis na ang pagsisero sa puso ko dahil nakatali ka na sa akin. Talaga bang pakakasalan mo ako? Natawa ang binata. Ang kulit mo, Han. I love you so much and I'll marry you to all churches in the country just to please you. Napayakap siya sa binata. I love you too, Bernard. Wala na siyang mahihiling pa. Nabalik sa kanya ang pag-ibig na pupuno ng hungkag na buhay niya. Nang gumanti ng mahigpit na yakap ang binata at selyuhan siya ng halik sa mga labi, nagkagaroon ng kaginhawa ng kanyang isip at puso. May nakita siyang buong pamilya na sa nagdaang buhay niya ay hindi niya nakamtan.
Sia at si Bernard kasama ang kanilang future children.